Sabi ni Master, matalino raw ako. Nagmula ako sa basura, naging espiritual na ugat. Biro ng nakababatang kapatid, magaling daw akong magsasword. Pero bigla akong may naramdaman, malakas na sword key sa mga daliri ko, dahil sa kakaibang taglay ko. Tuwing pinupuri ako ng iba, nagkakatotoo lahat ng sinabi nila. 18 taon na ang nakalipas, napadpad ako rito. Si Master ang lumaki at nag-alaga sa akin mula sanggol. Pero sa loob ng 30 taon, ang sekta namin, wala ni isang talentadong disipo. Bukas, isasara ng dakilang sekta ang lugar namin. Ang 5 kapatid ko, tumakas at ako. Nagpalusot sila, iniwan si Master. Nagnakaw sila sa sekta pero wala silang nakuha. Umalis silang galit, nagmumura pa. Ngayon, ako na lang ang natira, walang mapuntahan. Nagbuntong hininga kami ng matandang Master. Wala na ang dating kasikatan ng sekta namin. Pero gagampanan ko ang tungkulin ko hanggat andito ako. Kahit matapos na ang lahat bukas, pupunta pa rin ako sa Bell Plaza. Dahil wala akong ibang gagawin. Gusto kong tunugin ang mga bell ng huling beses. Bell na pinatunog ko sa loob ng 17 taon. Sa loob ng Bell Plaza, may maliliit na bakal na bell, bawat ilang hakbang. Regalo ito ng dakilang sekta. Tanging may espiritual na ugat. Ang kayang basagin ito sa isang hampas. Tumingin ako sa buong plaza. May 80 sirang bell na tanda ng kasaysayan namin. Patunay ng dating kasikatan ng sekta namin. Pero 17 taon ko nang pinatunog ang bell na ito. At walang bitak ang bell sa harap ko. Perpekto pa rin ang itsura nito. Pinapatunog ko lang habang nagrereklamo. Pagring ng bell, napabuntong hininga si Master Lee habang nanonood. Sa talent mo at sipag mo, kung may espiritual na ugat ka lang sana. Sigurado, abot mo ang langit. Hindi ka mapipigilan. Sayang talaga, tumalikod siya, mabigat ang loob. Pero matapos niyang magsalita, may biglang init akong naramdaman. May lumitaw sa dantian ko. Bagong pakiramdam, di ko naranasan dati. Naalala ko ang mga imposible. Masaya akong itinaas ang martilyo. Binalibag ko ulit ang bell. Malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Biglang tumalikod si Master. Habang nawawala ang tunog, narinig niya ang mahinat bitak. Patuloy akong pumalo, excited ako. Yung sirang bakal na bell, sa wakas, nagkalasag-lasag. Pagkatapos ng 18 taon, nagising ko na ang espiritual na ugat ko. Mas tuwang-tuwa pa si Master kaysa sa akin. Tumakbo siya sa akin, nanginginig pa. Parang anak niya, pumasok sa top university. Kung hindi lang mahirap ang sekta natin, magpapasalubong sana siya ng ingranding handaan at ipapaalam sa lahat ng tao. Maaga kinabukasan, 2 diakon mula sa Kingyun sect, dumating, sakay ng ulap, pumunta sila para buwagin ang sekta namin. Doon ko nalaman, si Master, si Li Changsheng, dating tagapangalaga ng dakilang sekta. Matapos maglingkod ng 80 taon, pinapabalik na siya sa sekta. Pero paano naman ako? Kita ko ang ngiti ni Master. Alam ko, magpapakitang gilas siya. Hindi agad pumayag si Li Changsheng. Sabi niya, may talented disciple pa siya. Pinakiusapan niyang isama rin ako. Napansin na ako ng mga diakon. Napansin nila, maganda ang mukha ko. Isa, nilagay ang kamay sa balikat ko. Nang matiyak niyang may espiritual na ugat ako. Ipinataas kami sa hangin. Kami 4, lumipad sa ulap ng 5 oras. Sa wakas, dumating kami sa destinasyon namin. Habang tinitingnan ang mga tuktok na natatakpan ng hamog, hindi ko napigilang sabihin, ang talon ay bumabagsak ng 3,000 talampakan. Parang Milky Way na bumabagsak mula sa langit. Napatahimik ang mga diakon sa sinabi ko. Sabi ng aking master sa kanila, na isulat ko iyon nung 5 taon ako. Sabi nila, sumali daw ako sa Scholars Hall. Baka maging Confucian Saint pa ako. Dinala nila ako sa isang maliit na tuktok kung saan nagtitipon ang mga bagong recruit. Lahat ay naghihintay sa testing ceremony bukas. Pagkatapos nila magpaliwanag ng susunod at sinabi na may mag-aasikaso yun, umalis ang mga diakon kasama ang aking master. Si Li Changsheng ay sumama sa kanila habang nagpapaalam ako. May nagsalita mula sa likod. Ikaw ba ang bagong disipo? Luminga ako at nakita ko ang isang cute na batang babae. Sinabi niya, Sukiao ang pangalan niya. Anak siya ng tagapangalaga dito. Pagkatapos malaman na, nandito rin ako para sa testing. Nag-volunteer si Sukiao na ipakita ang kwarto ko. Habang nagkukwentuhan kami, nalaman ko, lahat ng estudyante dito, may spirit root na. Ang ceremony ay para lang rangguhan sila. May 7 grado ang roots, mortal hanggang divine. Bawat grade may sariling kulay. Ito ang basehan kung paano ka tinitingnan. Nahanap niya ako ng malinis na kwarto. Hiniling ko ang tour sa lugar para makasanayan ang sekta. Habang naglalakad kami, may kaguluhan sa karamihan. 3 mayabang na prinsipe na magaganda ang suot. Dumaan mismo sa tabi namin. Sinabi ni Sukiao, prinsipe sila mula sa empire. Ginastusan sila ng mga royal. Sabi-sabi, may heavenly roots daw sila. Inggit ako sa swerte nila. Napansin ni Sukiao na medyo malungkot ako. Sinabi niya, huwag mag-alala. Baka ikaw ay lucky child na may divine spirit root. Habang nagsasalita siya, nararamdaman ko ulit sa dantian ko yung pamilyar na init, pero biglang nawala agad. Napaisip ako kung gumagawa lang ako ng kwento. Nung sinabi niyang divine root ang meron ako, parang kakaibang pakiramdam sa dantian ko. Umupo ako at nag-meditate pagkatapos. Gusto kong malaman ano nangyayari sa loob ko, pero walang nakita. Hindi pa ako nag-ensayo. Kahit may spirit root, pareho lang ako sa ordinaryong tao. Maaga kinabukasan, tumunog na ang gathering bell sa plaza. Papunta ako sa ceremony. Nagkita ulit kami ni Sukiao. Pagdating namin sa plaza, may nakita kaming kakaiba. Hindi ang malaking yaning kristal, kundi yung 3 prinsipe. Bumaba sila na may golden light. Ibig sabihin, nagsanay na sila. Nakapag-training na bago sumali. Napabuntong hininga ako. Talagang ang swerte ng kapanganakan. Sa oras na iyon, napahingal ulit ang crowd. May isa pang bumaba mula sa langit. Ang Sentes, Lin Qingsu. Ang pagdating niya, pareho lang sa 3 prinsipe. Pero iba sa kanila, may malamig na aura si Lin Qingsu, kaya umiiwas ang tao. Sabi ng iba, baka may emperor grade spiritual root siya. Baka mas maganda pa. Nagsimula na ang Yanlin Grand Tournament. Karamihan sa mga disipulo na sinubukan ay may karaniwang o mataas na uri ng spiritual root lang. Pero yung 3 prinsipe na mayabang, sa kanila, si Maxon at Young Master Aoyang ay may blue earth grade spiritual root. At agad silang tinanggap bilang personal disciple ng isang pavilion master at shop owner. Ginawa silang personal disciples. Yung isa, Crown Prince Qin Hao siya ng Great King. Dahil sa swerte ng imperyo, na-upgrade ang Earth Grade Spiritual Root niya. Naging Purple Heaven Grade Spiritual Root. Kahit ang Sect Master ng King Yun, hindi napigilan ang papuri sa kanya. Malaki ang chance niya para sa kinabukasan. Pero nung nag-test si Sentes Lin Qingsu, mas naging wild pa. Hindi niya ginamit ang swerte ng imperyo. At diretso siyang nakakuha ng Purple Heaven Grade Spiritual Root. Di tulad ng malakas na tuwa ng Sect Master at mga tao. Si Qin Hao siya na Heaven Grade din, parang nag-alala. Si Maxon at Young Master Aoyang mukhang disappointed. Akala nila sila na ang pinakamagaling. Pero di nila inakala na may 2
dalawang heaven grade na henyo agad na sumunod. Tapos, nung tinawag ang pangalan ko, Lin Mokshen. Nervous akong lumapit sa flame crystal. Walang pakialam kung maganda o pangit spiritual root ko. Ang naiisip ko lang, bakit ako ang sumunod sa apat na monster na iyon? Noong nakita ko ang tahimik at kakaibang tumitig na crowd, parang cactus ang hawak ko. Parang nadampot ko ang cactus. Pag pinindot ko ang kristal, namula ng dual gray, karaniwang spiritual root. Yung mga tao nagkampay ng ulo. Sumighap, naramdaman ang agwat ng ordinaryo at henyo. Si Sukiao nakatayo lang at nakapili ng kamao. Mukhang malungkot, pero agad-agad, nagbago ang kulay ng kristal. Mula gray, kumislap ng puti at dilaw, tapos tumigil sa orange. Sa ilang segundo lang, tumalo ng spiritual root ko sa spirit quality rank. Nagulat ang mga tao. Inggit na inggit sila kasi naging core disciple ako. Habang yung elder, ready nang i-announce ang resulta ko. Nag-iba ulit ang kulay ng kristal sa kamay ko. Mula orange naging blue, kaya yung dalawang prinsipe sa baba napalingon. Pero nung lamunin ng purple ang blue, sumabog ang Yanlin Plaza. Isa pang heaven grade na henyo lumitaw. Walang warning. Ngayon, pati si Qin Hao Shan na may pride. Nanginginig na. Tandaan, kailangan niyang gamitin ang Imperial Fortune para magising lang ang heaven grade root niya. Samantalang ako, ordinary lang. Tinabunan lang sila ng madali. Sa totoo lang, mababaw ang lahat. Sa purple crystal na hawak ko, may biglang lumitaw na maliwanag na pula. Nagwala ang lahat. Yung Yanlin Plaza mismo, umuga. Pati mga bato sa lupa tumatalon. Ganyan lang kapag supremo ang spiritual root. Nagkakaroon ng environmental disturbance. Environmental disturbance. Kahit sect master, di kumapal ang hinga. Tapos, tatlong malakas na chime narinig mula sa ancestor sa pinakatuktok ng sect. Tatlong ancestral chimes. Ibig sabihin, may lumitaw na napakataas na espiritual na ugat sa sekta. At habang ang Yanlin Crystal ay naging pulang-pula, matapos ang maikling katahimikan ang mga tao, bigla ang nagsigawan ng todo, hindi pa ganoon dati. Pati si Lin Kingsuy na laging kalmado, halatang nagulat talaga. Lahat ay nakatitig sa akin, nanginginig. Mumurahin ni Sekta Master King yun. May tunay na henyo na darating sa ating sekta. Pero biglang, may nagbago. Ang pulang kristal ay biglang nagpasiklab ng espiritual na enerhiya sa paligid. Lahat ng disipulo na nagpractice, parang hinahati ang katawan, parang maubos na ang kanilang espiritual na lakas. Unang napansin ng Sekta Master, agad siyang tumalon palabas, gumawa ng mga seal at gumagamit ng mahika sa ere. Nagsumo ng multo sa salamin para protektahan ang paligid ng kristal. Saka lang bumalik sa normal ang enerhiya. Habang lahat excited na sumisigaw tungkol sa Supreme Root at ang mga nakatatanda ay tuwang-tuwa na parang ito'y isang bihirang pangyayari. Kitang-kita ko ang mga aksyon ng tatlong prinsipe at ang nanginginig na pilikmata at mahigpit na kamao ni Lin Kingsuy. Sa totoo lang, sobrang tuwa din ako sa loob. 18 taon mula nang mapunta ako rito. Sa wakas isa na ako sa pinakamagagaling dito. Pati si Sukiao na malayo ay excited at proud dahil eksakto ang hula niya kahapon sa resulta. Sandali lang pagkatapos, dumating din ang dalawang tagapangasiwa mula Jiangnan at Jiangbei, kasama ang aking master. Nang makita niyang disipulo niya ang nagising ng Supreme Root at pagkabigla saglit, napatawa si Li Changxing ng malakas. Tawang-tawa at tapik siya sa balikat ko. Sabi niya, alam kong may talento ka. Ang Supreme Root, normal lang yan. Kahit pa legendary God grade root ang nakuha mo, hindi na ako magugulat. Sadyang malakas niyang sinabi, kaya parang nahiya lahat ng naroroon. Pero sanay na ako sa mga pagyayabang ng master ko. Pagkatapos niyang magsalita, bigla kong naramdaman na sumabog ang core ko sa loob. Parang may apoy na nagwawala habang lahat nakatingin sa akin. Ang pulang kristal sa kamay ko, unti-unting nagliwanag ng gintong mga tuldok. Ang Sekta Master na kumukontrol ng gintong kampana sa ere. Biglang kabadong-kabado. Nag-utos siya agad sa lahat ng disipulo ng King Yun Sect. Nasimulan agad ang revival array. Agad mula sa bawat taluktok ng sekta. Dumagsa ang mga tao na parang kumikislap na guhit. Habang umaalingaw ang dasal para sa aray. Lumitaw ang napakalaking ulap na hugis aray. At niyakap nito agad ang buong King Yun Sect. Paglipas ng isang segundo, sumiklab ang Yanlin Crystal ng gintong liwanag. Lahat ay muling kinabahan kasi naalala nila ang alamat na ipinasa sa generasyon. Sino mang makagising ng gintong God grade na espiritual na ugat, nakadestino para manguna sa buong Juzhou. Noong sumiklab ang Yanlin Crystal, nang nakakasilaw na gintong sinag ng araw, tumunog muli ang sinaunang kampana sa pinakamataas na tuktok ng sekta. Ang Yanlin Crystal sa ilalim ng palad ko ay biglang nabitak-bitak at naging pulbos na lang bigla. Gintong alon na may hawak na swerte. Handa nang kumalat saan man. Nang magmaang-maangan ang Sekta Master na palakasin pa ang aray. Hindi niya akalain, walang panahon para maghanda dahil sa gintong liwanag. Isang gintong sinag na hugis dragon ang biglang sumira sa aray. At sa susunod na sandali, lumipad paakyat sa langit. Binabago ang libu-libong milyang mga bundok at ilog naging purong ginto. Ang kakaibang halimuyak ay agad yumanig sa buong Juzhou. At napakaraming top cultivators, kasama ang ilang makapangyarihang eksperto, nagmadaling pumunta sa King Yun Sect. Lahat gusto mauna para hanapin ang pinili na may Diyos level na ugat. Sa pinakamataas na bundok ng King Yun Sect, nanginig din ang rebulto ng ika-75 Sekta Master. Ang Grand Master, na nawala sa kawalan 10,000 taon na ang nakalipas noong siya ay 5 taong gulang pa lang. Lumitaw gamit ang kanyang banal na isipan. Pinaikot lang niya saglit ang kanyang kamay at ginamit ang mas malakas na King Yun Sun covering array. Lumaganap ang mga ulap at ambon. Ang gintong liwanag ay agad nilamon ng buhawi. Napigil agad ang kakaibang pangyayari. Yung mga makapangyarihang cultivators na papunta pa, kaagad nawala ang direksyon. Saka lang tumingin si Grand Master sa Sect Master, nakahawak sa likod ng kamay. Inutusan niya ito, siguraduhin mong alagaan ng maayos itong tadhana ko. Matapos gawin ang lahat ng ito, saka lang niya pinaalis ang kanyang banal na isipan. Nakatingin lang ako sa basag na kristal sa harap ko. Halos magreklamo na ako nang mapansin kong nakatingin sa akin ang lahat, Sect Master, mga elder, pati na yung tatlong prinsipe, at pati si Lin Kingsu at lahat ng disipulo. Lahat sila ay nakatutok sa akin. Napaatras ang ulo ko, biglang nakakaramdam ng kaba. Lumapit agad ang master ko, si Li Changsheng. Nakangiti, pinuri akong pinakamatinding disipulo niya. Diyos level na espiritual na ugat. Malaking karangalan ang nadala ko sa kanya. Habang tinitingnan ko ang matandang ito sa harap ko, ang weird ng pakiramdam ko. Parang, sinabi lang
lang niya na hindi nakakapagtaka kung magigising ako ng ganyan. At talagang nagising nga ako ng Diyos level na espiritual na ugat. Noong araw mismo sa Belfield, parang may ibinubulong din siya noon. Baka totoo nga siyang may kapangyarihan dahil nabasag ang Yanlin Crystal. Natapos na agad ang Yanlin competition doon. Sumunod na lang ang ibang disipulo sa mga diakon. Papunta sa kani-kanilang bundok, ang buong plaza. Naiwan lang kaming tatlo, ako, ang tatlong prinsipe at si King Su. Ayon sa patakaran ng sekta, basta earth grade na ugat pataas, pwedeng maging personal na disipulo ng Peak Master. Si Simaran, Peak Master ng Great Eagle Peak. Tinanggap si Simaksun, kamag-anak niya, bilang disipulo. Si King, Peak Master ng Red Leaf Peak. Tinanggap sina Prinsipe Ouyang at Qin Haoshan. Si Zhao Qian, Peak Master ng Misty Peak. Kinuha pa ang isa pang prinsipe. Ang malamig na si Lin King Sui naman, kinuha ng Peak Master ng Shaoin Peak. Si Huami, yung mahigit 30 Peak Masters, nakatingin lahat sa akin. Gusto nila lahat akong gawing disipulo dahil sa banal kong espiritual na ugat. Agad sumugod si Sec Master Lixuanji para kunin ako. Pero pinigilan siya ni King na tumanggap na ng sarili niyang disipulo. Sumabay na rin sina Zhao Qian at si Maran na pinag-aagawan ako. Sabi nila bagay sa akin ang paraan nila ng pagturo. Sumugod na rin yung iba pang 32 Peak Masters. Lahat gustong kunin ako bilang disipulo. Sabi ng Peak Master ng Yukshu Peak, gusto niyang maging parang kapatid ko ako. Ipinangako ng Linfeng Peak Master na pwede kong pumili ng anumang kayamanan na gusto ko. May mga babaeng Peak Master pa nga na naghagi sa akin ng napakagandang Azure Python Sword. Nang makita ito, ang ibang Peak Master ay hindi na mapakali. May nag-alok pa sa akin ng 100 Battles Dragon Scale Armor na kaya lumaban sa Heavenly Transformation Realm. Pati na Song Taizen Jade Bracelet at Charles Peerless Jade at iba pang Earth Grade na kayamanan. Inggit na inggit ang ibang mga disipulo habang nanonood. Yung mga personal na disipulo ng mga Peak Master ay halos maiyak. Nang nakitang wala ng kontrol, sumigaw si Sec Master Lixuanji na magbibigay siya ng Heaven Grade Wind Suppressing Treasure bilang regalo. Pagkatapos, nagmana-mano siya at nagpaspel. Yung pinakamataas na East Gate Peak ay nagsimulang lumindol ng malakas. Gumuho ang lupa at mga bato. Parang may napakalaking kayamanan na malapit ng lumitaw sa lupa. Sa wakas, natakot ang ibang Peak Master at sumuko. At dali-daling nakiusap na itigil na niya. Nang makitang nawala ang kayamanang dapat lalabas, disappointed lang talaga ako. Talagang tuso si Lixuanji. Pinapakuha pa niya ako bilang disipulo ng walang binigay. Tiningnan ko ang sandamakmak na Earth Grade na bagay na nakuha ko. Napilitan akong pumayag habang luhaan. Nagbuo ako at formal na itinuring siyang guro ko sa oras na iyon. Pagkatapos ng seremonya, pinatawad ng Sec Master ang mga nagawang kasalanan ng guro kong si Li Changsheng. Binigyan siya ng gantimpala sa pagpapalaki sa akin. At pati Protector's Waste Token at sweldo para sa 100 taon. Bago umalis, pinaalalahanan din niya ang ibang mga leader na huwag ipakalat ang balitang nagising ko ang banal na ugat. Sa huli, dinala niya ako palipad patungo sa pinakamataas na bundok. Iniwan ang mga Peak Master na nawala ng kayamanan pero walang nakuha na disipulo. Mapait ang itsura nila at napabuntong hininga na lang sa inis. Lumipad si Sec Master Lixuanji kasama ako papunta sa pinakamataas na peak at sinimulan niyang ikwento lahat tungkol sa sekta. Nang dumaan kami sa Flower Peak, naamoy ko ang kakaibang halimuyak sa gitna ng bango ng bulaklak. Bigla akong nagbanggit, may nakatagong lungkot na tahimik na lumilitaw. Pinuri ako ng Sec Master, sabi niya ako raw ang talagang itinakda at nahulaan ko pa raw ang iniisip ng Flower Peak Master. Nang makarating kami sa pinakamataas na bundok ng sekta, sa wakas nakita ko ang makinang na purple gold sa tuktok. Napapalibutan ito ng liwanag ng ninuno, sobrang kislap. Sabi ng Sec Master, banal na relikya to na iniwan ni Grandmaster. Kaya raw nito tukuyin ang swerte, magbabala ng panganib at alamin ang mga henyo. Pwede lang itong tumunog ng 3 beses pinakamadalas. Pero dahil espesyal ako, hindi na mabilang kung ilang beses itong tumunog sa akin. Sa loob ng Kinyon Hall, seryosong pinaswear ng Sec Master na susumpa ako sa Heavenly Dao. Kahit umabot man ako sa tuktok balang araw, kailangan ko pa rin protektahan ang Kinyon Sec. Hindi na ako nag-atubili, yumuko agad at nanumpa. Biglang naramdaman ko ang kapalaran na bumagsak sa noo ko. Naisip ko na ito na yung binhing ng tadhana na itinanim. Tapos, tinapik ng Sec Master ang dibdib ko gamit ang 2 daliri. At ipinasa niya sa isip ko ang Heaven Grade Zikidonglai na scripture. Ito ang lehitimong metodo ng Kinyon Sec. Sinulat ni Ziwei at inayos mula sa Supreme Scripture Fragments ni Sage Ziwei. Pumikit ako at sinimulan sundan ang scripture sa pag-practice. Parang madilim ang loob ko, parang dagat ng bato. Pero maya-maya, may mga liwanag na lumitaw. Maraming ilaw ang nagpasindi sa dilim. Mabilis na nag-connect ang danchan ko sa spiritual energy. Pagkalipas ng ilang hinga lang, hindi nagtagal, may malaking usok ng spiritual energy sa paligid ko. Matindi nitong hinihigop ang enerhiya sa katawan ko. Walang duda, natapos ko agad ang key intake stage. Pero nung subukan kong damhin ang purple energy, na-stuck ako. Kahit anong pilit, hindi ako umusad. Noong malapit na akong malito at sumuko, biglang luminaw ang isipan ko at naramdaman ko ang purple energy. Hindi ko alam noon, si Sec Master Lixuanji ay kinakabahan pero umaasa habang nakatitig sa akin. Nakita niya akong nakakuha agad ng maraming spiritual energy sa unang subok. Naalala niya ang araw sa Yanling Square, na puno ng auspicious clouds ang 3,000 milya. Naisip niya, dahil may divine spiritual root ako, madali lang sa akin damhin ang purple energy. Tugma ang lahat. Biglang bumagsak ang agos ng purple energy mula sa pinakamataas na bundok. Pinintahan ng purple ang mga ulap. Napatingala ang lahat ng disciples ng Kinyon Sec. Namangha sila. Lahat ng 36 Peak Masters dumating agad, lumilipad. Tumayo sila, di makapaniwala. Tulalang tulala. Hirap silang paniwalaan ito. Kasi ito ang purple key rising from the east. Palatandaan ng breakthrough sa second tribulation. At lahat ng nasambaba ng pinakamataas na bundok, nakita ang nangyari. Kahit nararamdaman ko ang pagpasok ng purple energy. Pagdilat ko, walang nakita sa hall. Naitanong ko pa sa master ko, nakita mo ba kung saan napunta ang purple energy? Akala ng Sec Master di ko rin nadama. Kaya inalo niya ako na normal lang madapa sa unang subok. Sabi niya buong araw at gabi yung unang beses niya. At konting purple energy lang ang naramdaman niya noon. Samantala, nababalutan ng purple ang pinakamataas na bundok. Ang 3,000 milyang purple key kumikislap parang pilak. Bumubuhos parang gatas ng kalangitan. Nagulat lahat ng disciples ng Kinyon Sec. Akala ng 36 Peak Masters ang Sec leader ang nagti-tribulation. Kaya nagdala sila ng pinakamalakas na sandata. Sumigaw pa sila sa mga disciples na sumali at tumulong. Naramdaman agad ng Sec Master ang 36 na agos ng lakas sa labas. Nag-umapaw sa paligid. Akala ko
nagre-rebelde ang mga Peakmasters. Lumabas siya ng hall para itanong, at doon lang niya nakita ang dagat ng purple cloud sa langit. Biglang nagka-realization siya, ako pala ang nagdala ng 3,000 milyong purple energy mula silangan. Syempre, hindi ordinaryo ang napili. Masyado lang pala siyang makitid mag-isip noon. Pero pagtalikod, napatawa siya ng todo sa tuwa. May tunay na kayamanan pala ang King Yun Sek. Nung nalaman ng mga sect leader na ngayon lang ako sumali, at nagawa ko ito sa wala pang 2 oras, napasinghap silang lahat sa gulat. Habang unti-unting nawawala ang purple energy, hindi alam kung paano, nag-alisa na lang sila. Dahil protektado ang hall ng formation, wala akong marinig na kahit ano sa labas. Kaya wala talaga akong alam sa nangyari. Nung bumalik ang sect master sa hall, sabi niya huwag ko raw masyadong isipin. Naramdaman ko na ang lilang enerhiya. Sabi ng master ko, tumuloy muna ako sa Kilin Hall sa kalagitnaan ng bundok. Habang siya'y ayusin ang sirang Yanling kristal, binuksan ko ang storage bag na ibinigay ng master ko at inilabas ko lahat ng regalo mula sa mga Peakmaster. Matapos kong tingnan at ayusin ang mga iyon, natulog akong masaya. Kinabukasan ng umaga, kailangan kong makinig sa aral ng elder. Nagmadali lahat ng ibang disipulo at henyo. Samantalang chill lang ako, sumasabay kay Uncle Master. Relax lang ako. Nakasakay sa magic treasure na bigay ni Uncle Master. Habang lumilipad, sinilip ko sandali ang ibang henyo. Bakit kaya walang magic reading tools ang sekta para sa kanila? Sa lecture ni Peakmaster Hong, sina si Maxon at Young Master Aoyang, na narinig na ang mga basics dati. Halatang naiinip na sila kung saan-saan sila nakatingin. Kaya si Peakmaster Hong, kilala sa pagiging patas, sinermonan talaga sila. Pinarusahan silang humarap sa pader ng 3 araw, walang pagkain. Kahit mga henyo sa sekta, kailangan ding magbehave sa harap niya. Kaso, dahil ang aga kong gumising, nakatulog pa ako at naghilik sa gitna ng lecture ni Old Hong. Yung iba, para bang may hinihintay na eksena. Baguhan lang talaga ako sa cultivation. Di ko kayang tapatan sina si Maxon at iba pa. Kung pinarusahan din ako ni Old Hong ng 3 araw na harap sa pader, baka mamatay talaga ako sa gutom. Nakita niya na seryoso ang mukha ni Hong Tianxiang, kaya pumikit lang siya at pumuwing. Bigla na lang lumitaw ang silk na kumot sa tabi ng deskmate ko. Takpan mo siya, wag siyang lamigin. Biglang natahimik ang lahat. Yan ba ang patas ni Hong Tianxiang? Mismong si Maxon na pinarusahan rin, napatanong, bakit di raw ako naparusahan kahit halatang natulog ako? Diretsahang sagot ni Hong Tianxiang, siya ang piniling isa ng Shenzhou. 2 malaking omen agad sa isang araw. Kaya syempre may espesyal na trato siya. Walang nagawa si Maxon kundi maglakad palayo at pag-isipan ang mali niya. Pagkagising ko, sobrang nahiya ako. Takot na mapagalitan. Mabilis kong sinabi, di talaga ako nakatulog ng maayos. Di ko inakala, agad tinapos ni Hong Tianxiang ang lecture. Sinabihan akong magpahinga muna. Sinabihan din niya akong wag magpapagod masyado. Pagbalik ko, nandun na si Master Li Changsheng sa harap ng pintuan. Pagbalik ko, nandun na si Master Li Changsheng sa harap ng pintuan. Kinuha niya ang luma at lukot na secret manual mula sa manggas niya at inabot sa akin. Sabi ilang dekada na niyang iningatan. Malakas daw to na technique. Pinapaalala niya ulit na malapit na magpunta ang ibang sekta para sa friendly duels. Bilang top prodigy, baka kailangan kong lumaban. Kahit magaling ako, isang araw pa lang akong nag-practice. Kailangan kong matutunan agad ang defensive skill para di masyadong mapahiya. Kinabukasan ng umaga, lumipad ako papuntang Divine Arts Pavilion sa Zixiao Peak para pumili ng technique. Pero sa bungad pa lang ng pavilion, nakita kong ipinakita ni Lin Kingsui ang token niya para makapasok. Doon ko na-realize wala pala akong token. Pero agad akong nakilala ng matandang gwardiya at mainit na tinanggap ako. Binigyan pa niya ako ng permiso na bisitahin ang lahat ng palapag. Diretso akong pumunta sa ika-6 na palapag kung saan nakatago ang pangunahing mga kapangyarihan. May 7 natatanging rebulto dito. Habang paumpisa ko sanang tingnan ang mga ito, may tumawag sa akin. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Huang Tao at galing siya sa Luotian Peak ng sekta. Kaya parang senior ko siya. Masigla niyang ipinakilala ang mga rebulto sa akin. Sabi niya may nakatagong mataas na antas ng kasanayan sa mga ito. Kailangan mong mag-resonate sa isa para magsimulang matuto. Nagbigay siya ng babala. Kapag maling kasanayan ang ginawa mo, pwedeng masira ang pundasyon mo. Nakatingin ako sa rebulto ng Dragon Tiger sa gitna. Pero hindi ito gumalaw. Sinabi ni Huang Tao, iyon ang pinakataas na kapangyarihan. Ang Dragon Tiger Idol. Sobrang lakas nito, pero sobrang delikado rin. Yung huling disipulo na nabigo dito. Hindi lang nawala ang progreso niya, pati spiritual root niya bumaba mula top tier papunta sa mababa. Pagkarinig ko noon, agad kong nilampasan ang rebultong iyon. Bumaba ito mula sa heavenly grade papuntang earthly grade. Nang marinig ko ito, dali-dali akong umiwas sa mapanganib na bagay na iyon. Lumingon ako at napansin, parehong nasa ika-6 na palapag sina Qin Haoshan at Lin Kingsu. Matagal nang nakaupo si Qin Haoshan sa harap ng Sun Moon na eskultura. Mukhang hindi siya nakapag-resonate at tumayo na. Nakadilat ang mga mata ni Lin Kingsu habang nararamdaman niya ang birdstone sculpture. Mukhang may natutunan siya. Pinili ko rin ang sinubukan ni Qin Haoshan. Ang Sun Moon na eskultura. Umupo akong nakalaylay ang binti. Nagready akong subukan itong resonate. Kasabay nito, sa pinakataas na tuktok, pinag-uusapan ni na Sec Master Li Xuanji at Zhang Wuji ng Luotian Peak ang tungkol sa seremonya ng bundok. Nang marinig nilang nasa Divine Arts Pavilion ako, biglang naalala ng Sec Master ang Teacher Dragon Divine Technique. Nagmadali silang dalawa papunta roon. Takot silang subukan ko ang mapanganib na kapangyarihang iyon. Sa labas ng Divine Arts Pavilion, lumabas si Huang Tao at sinabi sa kanila na pinili ko ang Sun Moon Dao. Doon lang sila huminga ng maluwag. Biniro ni Zhang Wuji na maliban sa Teacher Dragon Divine Technique, walang ibang kapangyarihang magdudulot ng kakaiba. Sinabi niya huwag mag-alala si Li Xuanji. Pero katatapos niya palang magsalita, may umalingaw na tunog mula sa Divine Arts Pavilion. May kakaibang alon na kumala. Nang umupo ako sa harap ng Sun Moon na eskultura, may naramdaman akong alon mula rito. Sumasabay sa tibok ng puso ko. Karaniwan, sapat na ang mag-isip lang para makuha ang Divine Art. Pero parang may kulang para sa akin. Kaya patuloy kong sinubukang maramdaman at tuklasin. Hindi ko makuha ang mas malalim na misteryo. Tinititigan ako ni Qin Haoshan. Mahinang bumubulong siya tungkol sa spirit grade root. Akala niya ay madali lang akong mag-resonate. Pero umaasa rin siyang pumalya ako. Mag-resonate at pumalya. Nang halos pumayag na akong sa mas mababa, hindi ako nakapag-resonate sa eskultura.
Nang halos tanggapin ko na, biglang naging konektado ako ng malakas sa eskultura. Ang napakalaking divine power sa loob ay bumulwak papasok sa isip ko gaya ng agos ng pilak na dragon. Nang magsimulang manginig ang eskultura, lalong lumakas ang dagundong. Sina Qin Haoshan at Lin Qingsu ay tulala na lang. Ibang klase ang divine art. Naramdaman ni Alex Wanji at tatlo pa ang kakaibang alon. Biglang nagbago ang itsura nila at mabilis na pinaalis ang mga disipulo. Sinabihan ang lahat na sobrang delikado ang nangyayari. Bilis, magtago kayo. Habang mabilis na umaatras ang mga disipulo, lumipad din palabas sina Qin Haoshan at Lin Qingsu. Ako na lang ang naiwan sa harap ng eskultura. Habang lalong lumalakas ang pagyanig nito, biglang sumabog ito ng malakas. May kakaibang anyo ng Sun Moon landscape na kumalat mula sa akin. Agad naging abo ang 7 palapag ng Divine Arts Pavilion. Nagsama-sama sina Alex Wanji at tatlo pa para lumikha ng gintong kampana. Inanino nito ang pavilion, pero ang lakas ng anomalya ay nagpapira-piraso agad sa asul na anino. 3 beses na tumunog ang bulwagan ng mga ninuno sa tuktok. Ibig sabihin may lumitaw na pinakamataas na Divine Art. Dumagsa ang 35 Peak Lord at 108 Protector. Kitang-kita nila kung paano bumaliktad ang Kinyon Sek sa Sun Moon na paraan at nagkabaliktad ang ilog at bundok sa ilusyon. Gulat na gulat ang lahat. Lumutang ako sa ere. Ang mga banal na sining ay bumuho sa isip ko parang ilog. Pero mabilis akong itinulak lampas sa limitasyon ko. Bumagsak ang naglalagablab na araw sa larawan. Ang maliwanag na buwan ay nahulog sa ilog. Naging magulo ang mundo. Napabuntong hininga ang mga pinuno ng sekta. Akala nila masyado akong mababa ang antas. Siguro hindi ko makuha ang pinakalakas na banal na sining. Pero sa oras na iyon, lumabas ang guro kong si Li Changsheng mula sa mga tagapagtanggol. Halos hindi niya nakuha ang banal na sining. Pero sa mismong sandali, lumabas ang guro kong si Li Changsheng mula sa mga tagapagtanggol. Mahigpit ang hawak ng mga kamay niya. Sumigaw siya, Lin Mohen, kaya mo yan. Bilang guro mo, naniniwala akong kaya mong hawakan ang araw at buwan at ayusin ang mundo. Pagkatapos magsalita ni Li Changsheng, bigla akong tumayo. May kakaibang lakas na umago sa katawan ko. Nagtiis ako, sinipsip lahat ng banal na sining at mga batas. Biglang tumindig ang mga bundok na bumagsak. Umatras ang mga ilog sa templo ng mga Daoista. Nareset ang baliktad na mundo. Ang lumiliit na araw at buwan ay lumipad sa aking mga palad. Tumayo ang mga bundok sa ibaba at sinuportahan ako. Binuksan ko ang mga mata ko. Kumislap ang gintong liwanag. Malakas akong sumigaw. Hawakan ang araw at buwan. Abutin ang mga bituin, walang kapantay. Parang kampana ang boses ko. Umalinggaw sa buong Kinyon Sek. Habang lumiit ang kakaibang pangyayari, sumanib ito sa katawan ko. Lumabas ang larawan ng mundo sa ilalim ng mga paa ko at dinala ako sa mga tao. Tuwang-tuwa si Sekmaster Alex Wanji at tinanong kung anong gantimpala ang gusto ko. Gusto kong subukan ang bagong banal na sining. Voluntaryong lumapit si Senior Brother Huang Tao. Pinababa niya ang antas niya sa Spirit Soul. Nakatayo ako sa World Diagram. Nakabuka ang mga braso. Sinipsip ng diagram ang espiritual na enerhiya na parang ipo-ipo. Lumaki ito mula 30 talampakan hanggang mahigit 100. Ang nakakatakot nitong lakas ay kumalat sa paligid. Napansin ni Huang Tao na may mali at tinangkang tapusin ang pagbawas ng kapangyarihan at umatras. Pero todo na ang lakas ko. Ibinaon ko ang 100 talampakang World Diagram sa kanya. Sumigaw, Senior Brother, huwag kang tumakbo. Napaatras si Huang Tao habang tinatanggal ang pagbawas ng kapangyarihan. Instant siyang bumalik sa rurok ng Primordial Spirit State. Napaatras si Huang Tao habang tinatanggal ang pagbawas ng kapangyarihan. Agad siyang bumalik sa rurok ng Primordial Spirit Aura. Akala niya, malalabanan niya ang atake. Pero sa susunod na segundo, bumagsak na ang World Diagram sa kanya. Sa mismong oras na iyon, sumalakay ang Sekmaster. Pinakalat niya ang lakas ng World Diagram at pinawi ang espiritual na alon. Pagkatapos nawala ang alikabok, nakita kong walang galo si Huang Tao. Medyo nadismaya ako. Hindi pala ganun kalakas ang pinakalakas na kapangyarihan. Ang ibang mga disipulo na nakarinig sa akin, umiyak ng malakas. Baguhan lang ako, 3 araw nag-training. Pero napaatras ko ang rurok ng Primordial Spirit Master. Kaya nagmukha silang walang silbi. Pinuri ni Sekmaster Alex Wanji ang ginawa ko. Tapos pinabalik ang lahat sa training nila. Pagbalik ko sa Kilin Hall, humiga lang ako para magpahinga. May tumawag sa akin mula sa labas. Binuksan ko ang pinto at tumingin. Hindi ko siya kilala. Nang magtanong ako, nalaman ko. Siya si Kuya Luyuan, pinili ng Kinyon Sek 30 taon na ang nakalipas. Ngayon, isa siya sa mga inner disciple sa Jade Forest Realm. Pumunta siya ngayon para humingi sa akin ng tulong na makakuha ng level 3 na libro ng Pildora mula sa Pil Scripture Pavilion. Matagal na siyang stock sa level 3 bilang alchemist, pero hindi makapasok sa mas mataas na pavilion dahil kulang sa contribution points. Kaya hindi nakuha ang tamang level 3 na libro. Tinanggap ko kaagad. Umiti si Luyuan at pinuri ako. Sabi niya, Mohen, may likas kang talento. Baka mabilis ang pag-angat ng iyong cultivation. Baka malampasan mo pa siya nang hindi mo namamalayan. Pagkakatapos niyang magsalita, naramdaman kong may mali na naman, lalo na biglang uminit ang aking dantian. Pero kumalma agad ito sa susunod na segundo. Naging maayos ulit. Sinabi ko kay Kuya Luyuan na maghintay dito. Ako naman, diretso akong lumipad papunta sa Pil Scripture Pavilion sa Spirit Herb Peak. Nakita ako ng Elder Guard. Hindi na nagtanong, pinapasok na lang ako. Hindi na kailangan ng badge check o bawas sa contribution points. Una, binasa ko ang basic ng alchemy sa unang palapag. Sa una, hindi ko pa naiintindihan. Pero narinig ko ang bulong ng mga disciple sa paligid. Isang tingin lang, agad ko naintindihan. Tapos binasa ko ang alchemical scriptures. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang bilis kong natapos sa basics at umakyat sa second floor. Mabilis ko ring nakuha ang scriptures sa second floor. Kaya dumiretso ako sa third floor. Nakita ko si Lin Qingsu na nakaupo sa isang sulok. Nagbabasa siya ng level 3 na alchemy scriptures. Nakakunot ang kanyang noo. Mukhang litong-lito siya. Kinuha ko ang isang level 3 alchemy book mula baguhan hanggang master. At mabilis ko ring nakuha ang pinaka-essence nito. Natsambahan kong makita ang level 3 na teknik na hinahanap ni Luyuan. Bumalik ako. Nakita ko si Lin Qingsu na paulit-ulit ang pagbasa sa isang pahina. 15 minuto na siyang nagbabasa pero mukhang nalilito pa rin. Kaya nilapitan ko siya ng mabait para magtanong. Sinagot ako ni Lin Qingsu ng malamig. Bakit mo ako tinatawag na junior? Hindi ka naman sigurado na kaya mo ako. Baka nga ako pa ang senior mo. Umiti ako at sinabi, walang kinalaman ang edad sa kaalaman.
Ang mas marunong ay siyang guro. May alam din naman ako sa alchemy. Baka makatulong ako sagutin ang ilang tanong mo habang nag-aaral ako. Malay mo, hindi naniwala si Lin Qingsu at iniabot ang libro sa akin. Pagkatapos kong masulyapan, sinimulan kong ipaliwanag ang balanse ng yin at yang, ang harmony ng lambot at lakas. Biglang naintindihan ni Lin Qingsu, pati mga disciples na nakikinig sa paligid. Yung iba agad nagkaroon ng breakthrough at sobrang tuwa. Manghang-mangha si Lin Qingsu sa aking kaalaman. Talagang bilib siya sa alam ko, pero ayaw pa rin niyang aminin na mas magaling ako. Ayaw niyang tawaging junior ang sarili niya. Tinulak niya ako palayo at lumipad palabas ng bintana. Pagkatapos pumili ng mga scripture, bumalik ako sa Kilin Hall. Ibinigay ko ang level 3 scriptures kay Lu Yuan. Natuwa siya ng sobra, nagpasalamat at agad na umalis. Pero hindi ko alam kung paano, yung nangyari kay Lin Qingsu sa scripture pavilion. Kumalat sa set bilang chismis. May nagsabing nag-flirt daw kami. May nagsabing may feelings kami sa isa't isa. Mas lalo pang lumala ang mga kwento. 3 beses pa akong napahatsing sa bahay. Akala ko may pumupuri sa itsura ko. Di ko akalain, ako pala ang bagong chismis sa sekta. Syempre, dahil tingin ng lahat, bagay daw kami ni Lin Qingsu. Sobrang swak daw kami. Yung iba nalungkot kasi nakuha raw si Lin Qingsu ng baboy. Samantala, halos sumabog ang pugo ni Lin Qingsu habang gumagawa siya ng pildora sa Shaolin Peak. Naalala niya bigla ang tinuro ko sa scripture pavilion, yung paraan ng pagbalanse ng yin at yang. Inayos niya ayon sa sinabi ko at nagtagumpay siyang gawin ang mga pildoras. Nang dinadalhan siya ng pagkain ng tagapaglingkod, nabanggit nito ang mga chismis sa labas, pero pinutol niya ito ng malamig. Pero nakita lahat ni Marmee, ang Peak Master. Akala niya totoo lahat ng chismis. Dali-daling pumunta siya sa pinakamataas na bundok para kausapin si leader ng sekta. Sa oras na iyon, si head ng Kingyun Hall at lahat ng 35 pang Peak Master nagtipon na. Pinag-uusapan nila ako at si Lin Qingsu. Pagdating ni Marmee, kinumpirma niyang totoo ang chismis. Nung na-excite na ang lahat, nalaman nilang nagkakultiva si Lin Qingsu ng cold purity method. Pag ginawa niya iyon, mawawala foundation niya. Kaya nagdesisyon silang si leader mismo ang magpapaalala sa akin. Nakapunta bang direktang pinuno ng sekta dito? Sinabihan akong mag-ingat ng husto. Ngayon, nagbabasa ako ng mga scroll ng alchemy sa Kilin Hall. Hindi ko inaasahan na biglang dumating si Lin Qingsu. Dinala niya sa akin ang White Emperor Jade Lotus na namumulaklak lang tuwing 50 taon. Sinabi niya na regalo iyon bilang pasasalamat sa pagtulong ko sa alchemy. Agad kong inabot para kunin, hindi nag-isip. Pero may nangyaring kakaiba bigla. Ang lotus ay naging liwanag at pumasok sa katawan ko agad. Kaagad kong naramdaman na bumilis ang pagdaloy ng spiritual energy ko. Halos 10% ang bilis. Nabigla si Lin Qingsu sa bilis ng pag-unlad ko. Hindi siya gumalaw kahit kaunti. Hindi talaga inaasahan. Nabiglang dumating ang direktang pinuno at Peak Masters. Nakita nilang magkadikit ang mga kamay namin. Naisip nilang may kakaiba sa relasyon namin. Agad silang umalis. Ayaw na rin ni Lin Qingsu magtagal. Sinalungguhit niya bago umalis na kung di ako pumasa sa ranking tournament. Di ako pwedeng tawaging junior sister niya. Lumisan din siya kaagad habang paalis siya sa akin. Nakita siya ng ibang disciples. Lalong kumalat ang chismis sa labas. May nagsabi pa nga na magpapakasal kami dahil sa isang anak. Hating gabi, dumating mag-isa ang pinuno ng sekta para hanapin ako. Tinanong niya ako tungkol sa amin ni Lin Qingsu. Napatawa ako habang nagpapaliwanag na nagturo lang ako sa kanya ng alchemy. Walang iba pa. Doon lang naintindihan ng direktang pinuno. Naging kalituhan lang pala. Samantala, si Lin Qingsu ay nilinaw din ang usapan sa Shaolin Peak Master. Nag-aalala siya na baka masira ang reputasyon niya. Nagpasya siyang linisin ang chismis sa pamamagitan ng duelo. Kinabukasan, nag-ensayo ako sa paanan ng peak. Biglang lumipad si Lin Qingsu papunta sa akin. Binigwas niya ang espada niya at tinutok sa akin. Sinadya niyang magsalita ng malakas para magtipon ang ibang disciples. Natural, nagsimula ang usapan at chismisan ng mga disciples. May akala silang bida kami sa love-hate story. Nagsimula silang magbangayan. Talagang marami ang iniisip na drama ito ng pag-ibig at galit. May ilan na sumigaw na masama daw ako. Lalo na ang mga babaeng disciples. Naging mainit ang ulo. Gusto nila akong bubugin. May ilang disciples mula Danking Pavilion na nagtangka ipaliwanag para sa akin. Pero walang naniwala sa kanila. Pumikit ako, handang hayaang si Lin Qingsu ang maglabas ng galit. Handa akong tumanggap ng palo mula sa kanya. Syempre, hindi ko pinalabas. Nasuot ko pala ang Battleworn Dragon Scale armor ko ng lihim. Buti na lang dumating ng tama ang oras si Leader Lixuanji. Nilinaw niya sa lahat ang sitwasyon. Tungkol sa kalituhan sa amin ni Lin Qingsu, hindi lang niya pinakalat ang mga tao, kundi inutusan pa ang nagkalat ng chismis. Na sumagot sa discipline hall para sa parusa. Nahiya si Lin Qingsu, kalmado nang umalis. Pagkatapos, dinala ako ng pinuno sa Kingyun Hall. Sinabi niyang darating ang malalaking sekta bukas. Dapat si Qin Haoshan at Lin Qingsu ang darating. Pero sa di inaasahang pagkakataon, may lumitaw na batang henyo ng espada mula Wanjiansek. Kaya kailangang magpakitang gilas din ako bilang henyo para maitago ang divine grade spirit root ko. Binigyan ako ng master ng Heavenly Veil Mirror. Sabi nila, kaya ng mirror na ito napigilan ang spiritual sense ng kahit sino mula creation realm pababa. Samantala, sa paanan ng pinakamataas na tuktok, ginagawa ng senior kong si Lu Yuan ang lahat para mag-refine ng pills. Binasa lang niya ang third grade na pill recipe na binigay ko. Unang 5 pahina lang, pero sigurado siyang kaya niyang gumawa ng third grade pill. Matinding paghihirap talaga. Sa wakas, yumanig at umusok ang kanyang alchemy stove. Pagkatapos nawala ang usok, gawa niya talaga ang wood spirit pill na gusto niya. Biglang napatawa si Lu Yuan sa sobrang saya. Totoo, Muhen, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sana bumilis lalo ang cultivation mo. Wala akong alam tungkol dito. Sana araw-araw lumakas ka pa. Samantala, wala rin akong ideya. Kagipitan, naghahanap ako ng kihi sa Kilin Hall. Lahat ng sulok hinanap ko pero wala talaga. Kaya bumaba na lang agad ako ng bundok. Balak kong makigamit sa sihi ni Senior Brother Lu Yuan. Hindi ko inasahang yumanig bigla ang dantian ko. At kusang bumilis ang purple key technique. Sumiklab ang spiritual energy na parang ilog. Kung walang sablay, mag-level up na talaga ako noon. Walang magawa, umupo na lang akong mag-cross leg. Nag-form ako ng hand seals. Habang tumataas ang enerhiya ko, kumalat ang purple key. Biglang sa langit, ang isang
Ang malaking puting ulap naging ginto agad. May dalang napakalakas na kidlat. Naramdaman ng sect leader ang lakas at mabilis na lumipad papunta. Nang nalaman niyang ako ang nagbi-breakthrough, nagulat talaga siya. Simpleng breakthrough lang sa spirit communication level. Pwede palang magdulot ng lightning tribulation. Hindi lang dito sa sekta natin. Kahit sa buong cultivation world, bihira ito. Dali-daling nagpuntahan ang 36 peak masters at napakaraming disciples. Nakatingin silang lahat, kinakabahan ako sa ilalim ng thundercloud. Sa totoo lang, sobrang kabado ako noon. Hindi naman ako takot sa kidlat. Ang problema, sobra ko nang naihi. Halos hindi ko na kaya tiisin. Hindi pa rin bumabagsak ang kidlat. Kaya napasigaw na ako, sige, paulanin na ang kidlat. Biglang tinamaan ako ng gintong kidlat. Direkta akong natamaan. Nagising bigla ang Battleworn Dragon Scale Armor ko. Lumabas ang isang gintong aninong dragon. Umugong ito at napigil lahat ng lakas ng kidlat. Sinamantala ko ang pagkakataon at nilamon ko ang spiritual energy. 3 beses kong tinaasan ang energy ko. At agad akong umabot sa spirit communication realm. Itinaas ko ang kamay ko. 3 beses kong tinaasan ang energy ko. At agad akong umabot sa spirit communication realm. Pagkatapos noon, ginamit ko ang universe map para durugin ang tribulation lightning. At tahimik na lumitaw ang heavenly tribulation mark sa noo ko. Pagkatapos kong mag-breakthrough, hindi ko na talaga natimpi. Sumakay ako sa universe map. Diretso akong lumipad pababa ng bundok. Sa may paanan ng bundok, akala niya malungkot ako sa pagkabigo. Handa siyang damayan ako. Lumapit siya, nag-aalala ang mukha. Pero tumakbo lang talaga akong dumaan sa kanya. Diretsong sumugod ako sa bahay. Sumisigaw na kailangan ko ng kisi. Palihim na desisyon si Sect Leader Lixwanji na ipagpatayo ako ng sariling pihi sa tabi ng Kilin Hall. Kinabukasan ng umaga, punong-puno ang martial arena ng Kingyun Sect. Naka-activate na ang defense array. Baiksang mountain at mga top talent mula sa iba pang kaalyadong sekta ay dumating isa-isa. Pagkatapos nyon, ang mga prodigy ng Baohua Sect at Wanjan Sect ay dumating din. Talagang ingrande ang pagdating nila. Si Hohuke ng Baohua Sect ay bumaba sa isang berdeng lotus. May tiklop na pamaypay sa kamay. At si Kilin ng Wanjan Sect ay pinalilibutan ng malakas na enerhiya ng espada. Kita ang kayabangan niya. Itong dalawa, walang galang kay Sect Leader Lixwanji at sa iba pa. Kaya napairap ang lahat. Biglang, ang pinakamataas na bundok ay nagliwanag ng gintong liwanag. Ako'y sumampa sa universe map. Hawak ang 1000 machine jade fan. Pinakawalan ko ang presensya ng tunay na dragon sa buong arena. Namangha ang lahat. Nagsimula ang seremonya ng pagsalubong sa bundok. Nagtabla sina si Maxon at Zhao Fian. Tinalo ni Lin Qingsu si Suzy gamit ang 5 malamig na suntok ng espada. Nanalo si Qin Haoshan gamit ang malakas na dragon fist. Sa huli, ako, si Hohuke, at si Kilin na lang ang hindi lumalaban. Pareho nilang tinutukan ang presensya sa akin, ngunit hinarang ng Heavenly Veil Mirror. Si Kilin ang unang lumaban sa akin at tinalo ko siya sa isang sultang espada. Pareho nilang tinutukan ang presensya sa akin, ngunit hinarang ng Heavenly Veil Mirror. Si Kilin, na unang sumubok sa akin, ay tinalo ko agad sa isang sultang espada. Nang makita ni Hohuke ang pagkatalo ni Kilin, pinagpawisan siya. Pero hindi pa rin siya umatras. Ginamit niya ang top skill ng Baohua Sect. 3,000 Midnight Smiles. Sumibol ang berdeng lotus sa ulunan niya dahil sobra nang nagamit ang spiritual na lakas ko noon. Kaya inikutan ko siya at inilantad ang butas niya. Malakas ang kakayahan mo, pero mahina ang pagkakatayo mo. Kapag kinontrol ko ang iyong paa, hindi ka na makakapalad. Pagkasabi ko, tumalikod ako. Sinadya kong magpakita ng misteryo. Tula lang si Hohuke. Yung 3,000 pabango ng lianye ay di kayang protektahan ang mga paa niya. Alam niyang tiyak hindi niya kayang pigilan ang aking energy ng espada. Kaya umalis na lang siyang bigo. Tinalo ko siya nang hindi lumalaban. Walang duda doon. Nakuha ko na ang titulo bilang nangungunang prodigy. Pagkatapos ng seremonya ng pagtanggap, nagdaos ang sekta ng Ingranding handaan. Iminungkahi ng prinsesa na gumawa ako ng tula. Lahat na patingin sa akin. Pati si Lin Qingsu tumingin na rin, interesado. Wala na akong nagawa at tumayo, ang bagyo at alon ay lilipas din. Itataas ang mga layag sa ulap at tatawid sa malawak na dagat. Laking gulat ko, sumiklab agad ang poetic aura nung matapos ako. Dali-daling lumapit ang master ng Wenko Pavilion, si Gongsun Han. Sinuri niya ang kalangitan. Bumagsak ang malakas na enerhiya ng panitikan. Kasabay ng mahiwagang tunog ng tula, lumampas ito sa bubong at tumabon sa akin. Di ko akalaing, yung simpleng pagbibigkas ko ay kinilala ng literary path. Sa daan-daang taon, si Pavilion Master Gongsun lang ang nakaranas nito. Sa Kingyun Sect kung saan pinapahalagahan ang literatura. Wala pang eksena na ganito. Kumalat ang literary luck sa buong Kingyun Sect. Sumabay sa pagyanig ang lahat ng estatwa sa Wenko Pavilion. Umagos ang literary fortune sa Kingyun Sect. Sumabay sa pagyanig ang lahat ng estatwa sa Wenko Pavilion. Napakaraming literary power ang lumabas. Nabuo sa isang sinag ng liwanag at naging bola ng liwanag sa harapan ko. May lumitaw na gamit ng iskolar. Kinuha ko ang brush at isinulat ang tula na binigkas ko lang. Agad na naging marka ang 4 na yaman ng panitikan at sumanib sa palad ko. Pagkatapos ng kasiyahan, pumunta ako sa Wenko Pavilion sa Taizen Peak para bisitahin si Gongsun Han. Habang nag-uusap kami, napabuntong hininga si Gongsun Han sa pagkalungkot ng landas. Masyadong malungkot ang Taizen Peak. Umiling ako at sabi, kung may kausap may mga iskolar at walang karaniwang tao sa mga pumapasok at lumalabas. Ang tunay na kasama, hindi sa bilang, kundi sa taos pusong paghahanap ng daan. Napaisip si Gongsun San sa sinabi ko. Tumawa siya ng malakas. May lumitaw na banayad na liwanag ng panitikan sa likod ko. Kumikinang ang mga ilusyon ng kasangkapan ng iskolar. Naliwanagan si Gongsun San sa aking gabay at agad niyang naunawaan ang dao. May panitikang aura rin sa likod niya. Inangat siya ng isang ilusyon ng aklat. Mas lumakas pa ang pagyanig ng mga estatwa. Isang sinag ng liwanag ang sumira sa mga ulap. Bumuhos ang gintong liwanag sa lahat ng dako. Muling dumaloy ang biyaya ng panitikan. Pero sa pagkakataong ito, si Gongsun Han ang tampo. Lahat sa sekta ay nasaksihan ang pag-abot ni Gongsun Han sa literary immortal. Pagkababa niya, nagbigay galang si Gongsun San at nagpasalamat sa akin. Sabi niya, natulungan ko siyang lampasan ang kanyang matagal ng hadlang. Pagkatapos, team niya akong inimbitahan sa Literary Talent Festival sa loob ng 3 buwan. Matagal na halos 300 taon na hindi sumasali ang Kingyun Sect. Kung walang sasali ulit, hindi na dadalaw ang sage sa sekta natin. Hindi ko kayang tumanggi, kaya pumayag ako. Pagbalik ko sa Kilin Hall, nandoon na si Lixwanji, ang pinuno ng sekta. Personal niyang ibinigay sa akin ang 100 bihirang kayamanang makalangit.
Bilang gantimpala at palihim na nagplano, nabigyan ako ng malaking gawain. Pagkaalis ng mga henyo, tahimik na ang buhay sa sekta. Maaga akong nagsasanay araw-araw. Tamang-tama tanghalian ko. Ulit akong nagsanay o namamasyal sa sekta. Tinitingnan ang mga training ground para lang magpahinga ng kaunti. Lumipas agad ang 7 araw. Isang araw, tinawag ako ni Leader Lee. Na seryoso ang mukha. Pagdating ko, nalaman ko, si Grand Elder Zhang Tianxi, guro ni Lee at Yao Chen, ay nasa bingit ng kamatayan. Kung walang 9-turn life pill, hindi siya aabot. Si Yao Chen ay peak master. Pinakamagaling naming alchemist. Pero palagi siyang pumapalya sa paggawa ng pill na iyon. Laging sablay sa huli. Nag-alok ng gantimpala si Lixuanji para sa makakatulong. Ngunit ang top grade pill ay sobrang bihira. Walang makagawa nito. Nagkalat ang chismis sa sekta, pero naging kakaiba ang usapan. May nagpasimulang chismis na mamamatay na raw si Luyuan. Nang marinig ko sa bulwagan, bigla akong napatingin. Ano? Mamamatay si Luyuan? Kawawa naman si Kuya Lu. Napakabait niya. Laging naunang namamatay ang mabubuti. Nalungkot talaga ako. Biglang, nakarinig ako ng boses ni Li. Lin Mohan, halika rito. Pumunta ka ngayon. Lumapit akong malungkot. Nag-aalala si Li kay Zhang. Halatang aligaga siya. Napabuntong hininga ako, Master. Tumingin si Li sa akin. Nagulat na alam ko. Akala niya, napagsabi ang Peak Master. Muntik nang madulas. Disipo, inaayos ko na ito. Magdasal na lang tayo. Huwag ka masyado mag-alala. Matatag ang Grandmaster mo. Mas kalmado siya kaysa sa atin. Parang si Li na rin ang pinapalakas ang loob. Sige, pupuntahan ko si Luyuan. Teka, Grandmaster pala? Naguluhan ako. Luyuan? Nagulat si Lee pagkatapos naming mag-usap. Doon ko lang naintindihan. Malaking pagkakamali pala. Ayos lang si Luyuan. Ang talagang delikado ay ang elder na di ko pa nakikilala. Zhang Tianxi. Nagbuntong hininga si Lee. May sinabi siya sa akin. Sa loob ng isang buwan, may sinaunang lugar ng isang Void Master na magbubukas. Lahat ng sekta magpapadala ng tao. Pinakaangkop sana si Luyuan, pero mag-level up siya, kaya di siya makakasama. Ang iba pang magagaling na disiple ay abala o wala. Kaming tatlo na lang King Su at Hao Shen. Tinanggap ko at umalis. Paglabas ko ng bulwagan, nag-alala ako sa elder. Kahit di kami nagkita, siya ang guro ng master ko. Hindi ako pwedeng manood lang. Kailangan ko tumulong. Talagang dapat akong tumulong. Pero ang pil na iyon ay pambihira. Kahit si Yao Chen di kaya. Ano magagawa ng baguhan tulad ko? Naglakad-lakad ako sa bulwagan. Di mapakali. Di ko pa siya nakita. Pero siya ang nagturo kay Master, pati kay Sect Leader. Pag namatay siya ngayon, malulungkot ng sobra si Master. Lalong maiiyak si Lee. Kung iisipin ko naman sarili ko, kapag nainom niya ang pil at bumalik ang lakas niya, may top expert ulit ang sekta. Ano kaya ibig sabihin noon? Lahat, pupunta na ako sa library. Kahit wala akong maitulong, dapat matuto pa ako. Tungkol sa 9-turn pill, baka may matuklasan ako. Lumipad ako papuntang library. Nakapunta na ako roon dati. Nakilala ako ng gwardiya. Hindi pinansin ang badge ko. Agad akong pinapasok. May malinaw akong layunin. Ika-4 na palapag. Ibang-iba doon. Puno ng lihim ng mga resipe at lumang tala ng mga master. Malaking tulong ang mga iyon. Ang alchemy sa ganitong antas ay tungkol lahat sa pag-unawa. Naghanap ako ng boost pills. Natuto ako ng key pill at earth pill. Lahat ng mga ito nakakatulong para mag-level up ka. Walang anumang side effect. Sa huling pahina, may isang resipe na pumukaw ng pansin ko. Ang life pill. Sabi rito, nasa taas ng pill na ito. May 3 pang antas, 1, 3 at 9 na paikot, lupa, langit at banal. Kayang magpagaling ng basic pill at ibalik ang lakas ng buhay. Pero para lang sa mga mabababang antas, para mailigtas ang eksperto na naghihingalo, kailangan mo ng 9 na paikot na pill. Inalala ko lahat iyon, para sigurado, pero hindi ko alam na ang bawat galaw ko doon ay may nanonood, mabilis kumalat ang balita. Sa buong sekta, inaranimuhan ang life pill. May kinalaman ito sa gantimpala, para sa 9 na paikot na pill, at sa chismis tungkol kay Luyuan. Nagkagulo ang lahat, ginagawa niya ito para kay Luyuan. Lalong lumaki ang chismis, lalong naging wild. Ang 9 na paikot na life pill, sinusubukan niya talaga yan? Di ko alam na sikat na pala ako. Paglabas ko ng library, dumiretso ako kay Tito Yao. Nasa laboratorio siya, nahihirapan sa paggawa ng pill. Lumabas siya para kausapin ako. Nagpakalakas loob ako. Sinabi kong gusto ko ng alchemy at humingi ako ng furnace. Kumislap ang mga mata niya, agad niya akong binigyan. Ang Dragon Phoenix tripod. May dragon sa takip, may phoenix sa gilid. Kung makikinig ka, parang maririnig mo silang umuungal. Sobrang saya ko. Kinuha ko at umalis. Nakakita ako ng punong disipulo. Habang nagpaalam ako at umalis, dumating si Yao Hong pagkaraan at sinabi ang balita. Nagulat si Yao Chen. Talaga bang ginagawa niya yun? Halo-halo ang naramdaman niya. May pagdududa at pag-asa. Medyo na-touch pa rin siya. Tapos, pumunta ako sa Baikao Hall para humingi ng damo kay Hall Master Li Guangkai. Inabot ko kay Li Guangkai ang listahan ng sangkap ng gathering kipil. Pero hindi man lang tiningnan ng puting buhok na Hall Master. Sa isip niya, hindi na kailangang tingnan iyon. Halata namang gusto ni Lin Moxuan na gawin ang 9 na paikot na rebirth pill. Kabisa na niya ang mga sangkap. Ilang beses na niya itong na-deliver kay Yao Chen itong mga araw na ito. Lahat kabisado na. Kung bakit isang set lang ng sangkap, inisip niyang sayang lang kung madami tapos hindi sapat ang galing. Hindi na kailangang magsayang, kaya umakyat agad si Li Guangkai sa ika-6 na palapag. Kinuha niya ang isang storage pouch. Nilagay niya lahat ng damo ng 9 na paikot na rebirth pill. Sabay-sabay niyang inilagay. Pagkatapos, binaba niya sa akin. Inugyug ko ang pouch sa kamay ko. Umiti ako at umalis. Wala akong kaalam-alam na napalitan na ang mga sangkap. Pagbalik sa Kilin Hall, naghanap ako ng kwarto na pwede sa alchemy. Inayos ko ang Dragon Phoenix Cauldron. Pinaklik ang daliri ko. Naging apoy ang spiritual energy sa ilalim ng furnace. Habang iniinitan pa, hinanda ko na ang mga damo. Pagtingin ko, parang may kakaiba. Bakit parang kakaiba ang King Suan leaf? Isang 800 taong gulang na nagliliwanag na halamang gamot. Paano nagkaroon ng dagdag na dahon ang 3-leaf earth core flower? At may 2 halamang gamot na hindi ko pa nakita. Pinukpok ko ang hita ko pagkatapos ng ilang sandali. Mukhang napaghalo ko ang 2 recipe. Ang mga ito ay talagang sangkap ng gathering kipil. Talagang pinili ni Hall Master Lee ang mga magagandang sangkap. Kaya ginamit ko ang mga sangkap para sa gathering kipil.
Talagang pinili ni Hall Master Lee ang mga magagandang sangkap. Kaya nagsimula akong mag-refine batay sa pagkakaintindi ko. Sa labas ng shop, dumating sina Lee Xuanji at Yao Shen para mag-inspeksyon. Sa loob, binantayan nila lahat ng kilos ko. Sa gitna ng bundok, dumating din sina Lu Yuan at Li Changsheng. Maraming estudyante ang nag-usyoso. Si Lu Yuan, hindi alam na iniisip ng lahat na malapit na siyang mamatay. Excited lang siyang manood ng palabas. Nagmistulang both proud at kinakabahan si Li Changsheng. Ang dami kasing top grade na pil sa bakura ng disipulo niya. Hindi niya kaya magkunwaring hindi nababahala. Hindi iyon totoo. Sa loob, nailagay ang unang halamang gamot sa cauldron. Mas malakas ang bisa ng gamot kaysa inaasahan. Naging likido ang 800 taong gulang na King Suan Leaf. Bumuga ng enerhiya sa loob ng Dragon Phoenix Cauldron parang rumaragas ang baha. Malakas ang pagyanig, halos matanggal ang takip. Napamura ako sa isip. Agad kong kinontrol ang apoy gamit ang lahat ng lakas ko. Buti na lang malinaw pa rin ang isip ko sa kritikal na sandali. Nahanap ko kung paano paagusin ang enerhiya. Lumabas ang sobrang lakas sa 3 dragon holes. Sa wakas, gumaan ang cauldron. Isa-isang naipapasok ang mga halamang gamot. Delikado kada hakbang. Akala ko palaging sasabog ito. Pero palaging okay sa huling sandali. Parang may hindi nakikitang kamay na gumagabay sa akin. Laging pinapahanap sa akin ang solusyon. Pinapanood ni Lee Xuanji at Yao Shen mula sa labas. Nakita nilang kaya ko palang i-refine ng maayos. Napuno ng pagtataka at pag-asa ang mga mata nila. Nanginginig si Yao Shen sa sobrang excitement. Alam niyang mahirap talaga mag-refine ng 9-turn rebirth pill. Kahit anong hakbang, pwedeng pumalpak. Pero si Lin Mohen, nakaka-join lang halos 2 linggo pa lang. Nagagawa niya ito unti-unti. Pagdating ng ikawalong usok, ang baguhan na si Lin Moken, sumali wala pang kalahating buwan ang nakalipas. Pero sa kung anong paraan, nalampasan niya ang bawat hakbang. Nang ang ikawalong patak ng pulang vitality key ay tumalsik mula sa alchemy furnace, isang matinding pulang liwanag ang nagliwanag sa kalahating langit. Halos napasigaw si Yao Chen. 8 cycle. 8 cycle, isa na lang ang natitirang hakbang. Pinipigil ni Lee Xuanji ang kanyang hininga. Ang ika-9 na cycle ang pinakadelikado sa lahat. Ang lahat ng 8 strand ay kailangang magsama sa isang pil. Isang pagkakamali lang, sayang lahat. Ang balik nito pwedeng makasakit ng malala sa alchemist. Pagkatapos ng sobrang daming palpak, laging natatalo si Yao Chen sa huling hakbang na ito. Habang naubos ang spiritual energy ko, sabay kumilos sina Lee Xuanji at Yao Chen. Dalawang mainit na sinag bumagsak mula sa taas. Binalot ako ng buo. Biglang napuno agad ang kulang kong energy. Dahil sa kanilang suporta, binigay ko lahat ng lakas ko at pinagsama ko ang lahat ng medicinal essence at vitality key. Pinag-isa silang lahat. Ang tapos na pulang pil ay lumabas sa ilalim. Isang pulang liwanag ang tumarak sa langit. Lalong tumindi ang pulang glow. Nagliwanag sa buong langit. Kumalat ang vitality key sa King Yun Sek. Bawat disipulo ay huminga ng malalim. Ramdam ang bagong lakas mula ulo hanggang paa. Sa ilang segundo, parang humaba ang buhay nila. Nanlaki ang mga mata ni Yao Chen. Lumipat ang mukha niya mula gulat tungo sa tuwang-tuwa. Bigla siyang nagsalita. Nth Cycle Profound Vitality Pill. Sa mismong oras na iyon, ang anyo ni Master Zhang na matanda, lumitaw bigla sa langit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot. Parang hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan. Dahan-dahan niyang nilagay ang pill sa palad niya. Perfectly bilog ang pill. May 9 na pulang guhit at punong-puno ng buhay. Nth Cycle Profound Vitality Pill. Mukhang hindi pa ako iniiwan ng langit. Malakas ang tawa ni Master Zhang sa King Yun Sek. Narinig pa hanggang malayo. Nth Cycle Profound Vitality Pill. Mukhang sinusuportahan pa ako ng langit. Punong-puno ng tawa ni Master Zhang ang King Yun Sek. Umalingaw sa bawat bundok. Tumingin ako sa malaking butas sa bubong at pinanood ang lahat. Sobrang gulat ko. Nth Cycle Profound Vitality Pill. Nagbibiro ba ito? Dapat ki-gathering pill lang ang gagawin ko. Pero pagbalik tanaw, kaya pala may 2 dagdag na medicinal ingredient. Yun pala si Lee. Ang Hall Master ay nagbigay sa akin ng ingredients para sa Nth Cycle Profound Vitality Pill. Grabe, tiwalang-tiwala sila sa akin. Pinayagan talaga akong gamitin ang ingredients ng top tier pill. Buti na lang, matalino ako. At hindi na sayang ang herbs. Pag iniisip ko, kinikilabutan pa rin ako. Top tier elixir. Kung nagkamali ako kahit konti, talo na agad ako ng backlash ng herbs. Baka wala na ako dito ngayon. Pero dahil ganito ang atmosfera, nakakahiya aminin na aksidente lang talaga. Kaya nagbuo ako. Elder Master, kahit di kita nakikilala, ang gabay mo sa master ko ay hindi matatawaran. Laging mabuti ang trato ng master ko sa akin. Kaya sa master mo, dapat mas lalo kong igalang. Sa mga sinabi ko, halos naiyak ang mga master gaya ni Lee Xuanji. Tiningnan ako ni Master Zhang, matanda at gasgas. Pero tuwang-tuwa ang kanyang mga mata. Mabuting alagad. Sabihin mo, anong gantimpala ang gusto mo? Nag-isip ako sandali. Gusto kong pataasin ang aking kultibasyon. May paraan ka ba, matandang guro? Tumango si Master Zhang bilang pagsang-ayon. Ginamit niya ang kanyang tuyong kamay sa hangin at lumitaw ang maliwanag na gintong pill. Heavenly Yuan Creation Gold Pill. Pinakamataas na klase ng gamot. Malakas pero banayad ang kapangyarihan nito. Sapat para suportahan ako hanggang sa spirit domain. Bahagyang kinagat niya ang kanyang dila. Lumura ng patak ng sariwang dugo at dinampi ito sa aking noo. Ang dugong ito ay poprotekta sa akin minsan sa tribulation. Kahit mula sa malakas na atake. Pero isang beses lang, tinanggap ko ng may pasasalamat. Nagbigay galang gamit ang aking mga kamay. Pagkatapos nito, nagpunta si Master Zhang para gumawa ng Nth Cycle Profound Vitality Pill. Hindi mapigilang tumawa si Lee Xuanji. Ngayon, ang King Yun Sek ay hindi lang may Master Alchemist. Sa pag-refine ni Zhang Qianxi ng pill, magiging quasi void realm siyang malakas. Lalo pang lumalakas ang sekta. Doon pa lang napagtanto ng mga alagad sa kalahati ng bundok. Ang Nth Cycle Pill ay para sa Grand Elder, hindi kay Senior Brother Lu Yuan. Nakakulong si Lu Yuan sa Luotian Peak at nakasinghot ng sunod-sunod. Akala niya mababaliw na siya o may mangyayari. Pagkatapos ng araw na iyon, nilunok ko ang Heavenly Yuan Creation Gold Pill. Ramdam ang lakas nito na malakas pero banayad. Parang mainit, ilog na tahimik na dumadaloy sa aking ugat. Habang pinapakain nito ako, patuloy lumalakas ang kultibasyon ko. Ilang araw ang lumipas. Lumapit si Lu Yuan matapos ang seclusion. Nakangiti, tinanong kung gusto kong gumawa ng sarili kong recipe ng pill. Bago ako makasagot, may malakas na pagsabog. Biglang gumaling mula sa labas ng sekta. Yumanig ang buong King Yun Sek ng malakas. Tumumba ang pitzel ng alak sa mesa. Kumalat ang espiritong likor sa
saan-saan. Naglaglagan ang mga bato mula sa mga bundok sa malayo. Nagpalipad ng alikabok saan-saan. Pareho kaming tumingin pataas ni Luyuan. Sa ibabaw ng kalangitan ng sekta, isang itim na bitak ang bumibiyak. Noong una ilang pulgada lang, pero lalo pang lumaki habang tinitingnan namin. Parang may nakakatakot. Napilit binubuksan ang espasyo mula sa kabilang panig. Makapal, parang totoong demonic energy ang bumuhos sa bitak. Kumalat sa paligid na parang maraming itim na ahas. Kung saan dumaan ang demonic energy, nagkalanta ang mga halaman, nawala ang espiritual na enerhiya, pati ang hangin parang nadumihan ng pagkasira at kamatayan. Nag-automatic tumunog ang mga kampana sa kaliwat kanan. Pero ngayon, hindi ito masaya. Matulis at urgent na babala ito. Isa, dalawa, tatlo, siyam na tunog sunod-sunod. Simula nang itatag ang King Yun Sek, ang siyam na warning bells. Isang beses lang tumunog, 10,000 taon na ang nakalipas. Noong nilabanan ng ninuno ang demonic invasion, agad namutla si Luyuan. Nabigat ang kalooban ko. Ang labanan noong 10,000 taon na ang nakalipas. Nabasa ko ito sa archives ng sekta. Yumanig ito sa mundo. Pinaglabanan ng ninuno ang demonic army mag-isa at nawala sa void noong 5 taong gulang siya. Pero wala na ang ninuno. Sino ang magtatanggol sa atin laban sa mga demonyo ngayon? Sumasalakay ang lahing demonyo. May mga takot na sigaw mula sa bawat bundok ng sekta. Lahat ng mga master at tagapangalaga lumipad palabas. Pati mga alagad, mabilis na tumakbo sa kanilang mga bundok, naghahanda sa depensa. Umakyat ang takot sa lahat, parang salot. Maraming mahihinang alagad ang namutla. Yung iba biglang bumagsak, hindi makagalaw. Diretso sa lupa. Sumakay ako sa shifting map ko at lumipad papunta sa pinakamataas na bundok. Mula sa malayo, nakita kong lumulutang si Sec Leader Lixuanji sa air. Napakadiin ng mukha niya. Basa ng bughaw na array pattern. Dahan-dahang lumitaw sa paligid niya. Dumagsa ang malakas na spiritual energy, parang mga bundok. Nakaayos sa likod niya ang 36 na Peak Master. Sumisirit ang kanilang kapangyarihan. Hawak ni Master Hong Chanxiang ang Thunder Hammer niya. May bitbit namang purple gold gourd si Yao Chen. Ang Berding Knight Sword ni Iking, umuugong sa kamay niya. Ang kamao ni Zhao Qian, pinalilibutan ng azul na hangin. Handa na ang lahat para sa labanan. Sobrang tense ng paligid, lalo pang lumalaki ang bitak. Parang abot na sa sukdulan. Pahirap ito ng pahirap, parang may lalabas na anumang oras. May pumipilit pumasok mula sa ibang mundo. Sa huli, may dahan-dahang lumitaw sa siwang. Isang lalaking may edad, nakaitim na armor. Maganda ang mukha niya, gwapo talaga. Matatapang at matitingkad ang mga mata at ilong niya. Pero tuwid ang kanyang mga mata, parang ahas. May itim na demonyong marka sa gitna ng kanyang pulang noo. Si Blood Ibis Demon Lord. Mahinang tawag ni Lixuanji. Nanginginig ang mga kamao niya. Ang pangalang Blood Ibis Demon Lord. Nabasa ko na sa Secta Archives. Isa sa 3 pinuno ng mga demonyo. Kakayahan, Tribulation Crossing. Pinakamataas sa Grandmaster. Isang hakbang na lang, void level na siya. Naselyuhan ng Alliance 5,000 taon sa Blood Ibis. Bakit ngayon siya nakawala? Mga kabataan ng King Yun Sek. Ang tinig ng Blood Ibis Demon Lord, parang daang umiiyak na kaluluwa. Sabay-sabay silang bumulong. Biglang namutla ang mga disciples sa enlightenment stage pababa. Mukhang patay sa takot. Yung iba, hinimatay agad. Luminga-linga siya. Lumabas ang isang nakakakilabot ng ngiti. 5,000 taon. Sa wakas, nakita ko ulit ang araw. Sa bawat salita niya, lalong nagsisiksikan ang demonic aura. Pati ang langit, nagdilim. Para sa inyo, King Yun Sek, pagkabukas ko ng selyo, kayo agad ang unahin kong wasakin. Isang hakbang palapit si Lixuanji. Bumigat ang spiritual energy, parang bundok. Diretsong dumagundong kay Blood Ibis Demon Lord. Paano nabuksan ang selyo mo, Blood Ibis? Tumawa ng mapanukso ang Demon Lord. Napabayaan ang selyo sa tagal ng panahon. 5,000 taon ko itong kinain-kain. Unti-unti ko itong pinahina sa loob ng 5,000 taon. Ngayon, malaya na ako. Kayo, King Yun Sek, nasaan na ang mga matatandang nagsilyo sa akin noon? Bakit wala sila rito ngayon? Tama pala, baka abo na lang sila matagal na. Hindi pa siya tapos magsalita. Biglang umatake ang Blood Ibis Demon Lord. Isang itim na demonic energy, naging dambuhalang kamay. Inihagis ko ito sa King Yun Sek, malakas sobra. Sa ilalim ng dambuhalang kamay na iyon, pati ang space, umiikot na. Nawala lahat ng liwanag. Galit na sumigaw si Lixuanji. Bumuo siya ng mga hand seal. Isang gintong magic array ang lumitaw sa harap ng kanyang mga palad. Sumugod siya papunta rito. Yumanig ang napakalakas na banggaan sa langit. Kumalat ang shockwave mula sa pinagmulan nito. Nag-alon sa lahat ng direksyon. Ang mga matandang puno sa pinakamataas na tuktok ay naibuwal. Nawasak ang mga side hall sa alon ng puwersa. Napaatras si Lixuanji ng 100 yarda. Dumugo ang gilid ng kanyang labi. Pero nablock niya pa rin ang atake, kahit nahirap siya. Sabay-sabay lumipad ang lahat ng 36 na Peak Master papunta sa kanya. Galit na sumigaw si Hong Tianxiang. Nagpakawala ng kidlat ang Thunder Hammers habang sumabog ang medicine dust. Ang isang purple gold na bote ay nagbuga ng lasong ulap. Lumaganap ang lasong ulap. Naging ulan ng mga espada ang tabak ni Iking. Ang mga kamao ni Zhao Qian ay nagpakawala ng hangin na bumiyak sa alapaa. Dalsay na apoy. 6 na sinag ng liwanag ang tumahi ng magandang lambat. Tinakpan ang Blood Ibis Demon Lord. Pero ngumisi lang ang Demon Lord. Wala siyang pakialam. Napaka-relax niyang tinaas ang kanang kamay. Binuo ang dambuhalang itim na tabak mula sa demonyong enerhiya na singhaba ng 100 talampakan. Ibinaba iyon ng malakas na puwersa. Nagusad ang lambat ng liwanag sa isang iglap. Kasing lambot lang ng papel. Tinamaan ang lahat ng 36 na Peak Master ng demonyong pagsabog. Umubo ng dugo si Hong Tianxiang. Lumipad palayo ang Thunder Hammer niya. Dugo ang bumulwak mula sa bibig niya. Lumipad ang Thunder Hammer mula sa kamay niya. Narinig ang pagbitak ng buto sa kanang braso ni Yao Chen. Bagsak sa lupa ang purple gold gourd. Nahulog si Naiking at Zhao Qian mula sa ulap. Halos naglaho ang protective aura nila. Hindi rin mas maganda ang kalagayan ng ibang Peak Lords. Bawat isa ay sugatan. O ubos na ang spiritual power. Gulo-gulo na sila lahat. Sa loob lang ng 2 linggo, nabigo ang lakas ng 36 King Yun Peaks. Sa kamay ni Xuan Yuan Demon Lord, parang wala lang.
Ang isang peak cultivator, hindi talaga natin kaya. Pinilit tumayo ni Lixuanji, mukhang napakaputla at wala ng buhay ang mukha niya. Kahit tribulation stage power din siya, malaki pa rin ang agwat niya kay Xuyuan Demon Lord. Parang hindi mapaglampasan. Ang kalaban ay nasa tuktok ng tribulation stage. Halos kalahati na papunta sa 5th level void. Bigla, isang matandang anino, lumipad mula sa malayong hindi kilalang peak. Si Daoist Zhang, kakatapos lang niyang mag-refine ng 9 rotation holy pill ilang araw ang nakaraan. Mas malakas ang energy niya kaysa dati, pero hindi pa ito lubos na nakabawi. Pero wala na siyang oras para mag-alala roon. Malaking panganib ang sekta. Malakas ang atake ni Daoist Zhang. Isang gintong bola ng kidlat ang nabuo sa palad niya. Nag-alog ito ng malakas na puwersa. Ibinato niya ito kay Snowfield Demon Lord. Tinitigan ni Snowfield Demon Lord ng seryoso si Daoist Zhang. Akala ko mamamatay ka na? May lakas ka pa para lumaban? Nakakatuwa. Nagbanggaan ang gintong kidlat sa demonic claw. Na-hold ni Daoist Zhang ang posisyon niya. Mas lalo nitong pinilit ni Xuyuan Demon Lord. Nagkabitak-bitak ang gintong kidlat bola. Umatras si Daoist Zhang. May dugo sa gilid ng bibig niya. Pinakawalan lahat ni Xuyuan Demon Lord ang demonic energy niya. Naging parang umaatungal na halimaw. Dugo ang tumulo sa bibig ni Daoist Zhang. Ibinalik ng Demon Lord ang buong lakas niya sa itim na ulap. Nag-anyong umaatungal na Demon Dragon. Umatake ito kay Daoist Zhang. Todo depensa siya. Nakapagpahaba lang siya ng oras. Binasag naman ng Demon Dragon ang depensa niya. Napaluhod siya sa isang tuhod dahil sa lakas. Sumuka siya ng bagong dugo. Sumabog ang gintong kidlat bola. Nabagok si Daoist Zhang sa shockwave. Sobrang putla ng mukha niya. Master! Sabay na sumigaw sina Lixuanji at Yao Chen. Sinubukan nilang makalapit pero ang bawat hakbang ay mahirap dahil sa sugat. Halos hindi maitaas ni Yao Chen ang braso niya. Tumayo pa rin si Lixuanji pero halos wala ng spiritual power. Dahan-dahang lumapit si Xuyuan Demon Lord kay Daoist Zhang. Bawat hakbang, napakabigat ng aura. Nagningning ang mata niya ng pangmutya at kalupitan. Akala niya may panghuling pakana pa ang King Yun Sek. Pero wala naman pala. Ang mga matandang nagsil sa akin noon. Mas magaling kay sa inyo. Kung ganun, sa iyo ako mag-umpisa. Buburahin ko ang King Yun Sek. Parang bayad utang sa 5,000 taon. Nabuo ang itim na demonic energy sa palad niya. Naging isang itim na bola ng pagkawasa. Maraming baluktot na mga mukha ang umiyak sa ibabaw nito. Ang malas na aura nito, nagpatindig ng balahibo sa lahat. Kung tumama yung atake na iyon, wala na, kahit si Daoist Zhang. Pati pinakamataas na bundok, buburahin. Kumalat ang takot, nagbagsakan lahat ng disipulo sa lupa. Takot na takot at walang magawa. May ilan, umiiyak na. Yung iba, mahigpit ang hawak sa kamay ng kaibigan nila sa takot. Nanginginig si Qin Haoshen, wala na ang dati niyang yabang. Nanginginig ang kamay ni Lin Qingsui sa espada niya. Nanginginig siya, wala na ang lahat ng kumpiyansa niya. Hinawakan ni Lin Qingsui ang espada, nanginginig ang kamay niya. Ngayong lang natakot ang malamig niyang mukha. Namumutla sina si Maxun at Young Master Aoyang. Parang ordinaryong disipulo na yung dalawang prinsipe. Nakatayo ako sa Heaven and Earth map. Pinanood ang lahat ng nangyari. Grabe ang kabog ng puso ko. Sa totoo lang, takot-takot ako. Si Xuyuan Demon Lord nasa tuktok ng tribulation stage. Ako, baguhan lang sa spirit realm. Sobrang laki ng agwat, hindi talaga masabing bangin. Parang langgam na humaharap sa totoong dragon. Pati ang sect leader, elders, pati lahat ng 36 peak lords, hindi kaya pigilan. Bagong pasok pa lang ako, wala pang isang buwan sa sekta. Ano ba magagawa ko? Kung hindi ako kikilos, mamamatay ang guro ko. Mamamatay ang sect leader. Mamamatay lahat ng peak lords. Wawasakin ang buong King Yun Sect. Malalim akong huminga, damang-dama ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Tapos, lumipad ako patuloy sa Heaven and Earth map. Muhen, bumalik ka dito. Sumigaw si Lixuanji, paos na ang boses. Nabago ang boses niya dahil sa takot. Wag, junior brother. Sumigaw si Duyuan mula sa baba, taranta na. Tinawag pa ni Lin Qingsu, Lin Muhen. Unang beses kong marinig yung kaba sa boses niya. Nagkunwari akong walang narinig at lumipad sa pagitan ni Blood Moon Demon Lord at Daoist Zhang. Sa harap ng mapupulang mata niyon, pinilit kong hindi manghina ang tuhod ko. Hinila ni Blood Moon Demon Lord pabalik yung destruction orb na ilalabas na niya. Isang langgam sa spirit realm. Dito ka ba para mamatay? Ako si Lin Muhen, disipulo ng King Yun Sek. Maawa ka naman. Dito ka ba para mamatay? Ako si Lin Muhen, disipulo ng King Yun Sek. Sige na, maawa ka, haha. Langgam na nagmamakaawa, nakakatuwa. 5,000 taon na ang lumipas. Ngayon lang may matapang na langgam. Pero hindi ako nakikinig sa daldal. Mamatay ka na lang. Pinitik niya ang kamay niya. Isang malas na enerhiya ang tumama sa akin. Sobrang bilis, halos di ako nakariyak. Pero kusa akong pinaandar ng katawan ko ang Heaven and Earth map. Lumabas ang araw, buwan at mga bundok. Binara ang atake. Nagbanggaan ang mapa at ang demonic blade. Malakas na puwersa ang tumama sa katawan ko. Parang nagulukan ang loob ko. Parang pinilipit at hinila lahat ng laman loob ko. Mas lalo pang ginulo. Pumutok-putok ang Heaven and Earth map. Naitapon ako palayo sa lakas ng tama. Ang 100 Battle Dragon skill armor ko. Lumitaw ang hugis ng gintong dragon. At siya ang sumalo ng halos lahat ng impact. Kahit ganun, lumagpak ako at lumubog ng ilang metro. Puno ng dugo ang bibig ko. At yon, simpleng atake lang ng Demon Lord. Pero gumapang pa rin ako palabas ng hukay. Sumigaw ang bawat buto sa katawan ko sa sakit. Matindi ang lasa ng dugo sa bibig ko. Pero tumayo pa rin ako dahil nasa likod ko si Daoist Zhang, ang sekta leader at lahat ng peak lords. Buong King Yun Sect. Kung bumagsak ako, walang natira para protektahan sila. Pinunasan ko ang dugo sa bibig ko at muling tumapak sa wasak na Heaven and Earth map. Nanginginig ang mga binti ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Buong katawan ko nanginginig. Pero tumayo pa rin ako. Nakita ito ng mga disipulo sa malayo at napuno ng luha ang mata nila. Isang binatilyong spirit realm. Nanginginig ang katawan pero tumayo pa rin. Nakita ito ng mga disipulo sa malayo at napuno ng luha ang mata nila. Isang binatilyong spirit realm. Lumalaban sa Demon Lord ng Peak Tribulation. Pinalipad ng isang suntok, pero tumayo pa rin. Gaano kalaking tapang ang kailangan mo dyan? Buhay pa, medyo matibay siya. Dahil nakakatuwa ka, magbibigay ako ng isa pang galaw. Kung hindi ka pa rin mamatay, ako na mismo papatay sa'yo. Ngayon, ginamit niya ng mas malakas, mas matindi at mas makapal na demonic energy ang tumama sa akin. Higit sa 30 talampakan ang lapad yun. Nagkabitak-bitak na ang paligid. Kinagatan ko ang ngipin ko. Binuo ko ang lahat ng spiritual power sa Qiankun map at Dragon Scale armor. Sabay inactivate ang blood essence mula sa mark ni Master Zhang sa noo ko. Sa sandaling ginamit, lumabas ang gintong shield sa
sa harap ko. Nablock niya ang atake. Sumabog ng sobrang lakas. Nabasag ang gintong shield matapos ang tatlong hinga. Napakabigat ng shockwave. Nilipad ako ulit. Umikot ako sa hangin ng maraming beses at bumagsak ng malakas sa lupa. Bumuhos ang dugo sa bibig ko. May nabali sa mga tadyang ko. Narinig ang basag na tunog. Yung shadow ng gintong dragon sa dragon scale armor ko. Halos di na makita. Nabagsak ang Kyangkun map, nasira ng tuluyan. Nakahiga ako sa lupa. Nagkakalampag ang mga buto ko. Halos di na gumalaw. Ubos na ang blood essence. Lahat ng gamit wasak. Halos walang natirang spiritual energy. Pakiramdam ko, mamamatay na ako ngayon. Lumabo ang paningin ko. Lumalayo at pumapalya na ang mga tunog sa paligid. Tumingin ako pataas sa langit. Tinitingnan ang kulay abong ulap ng demonyo. Bumagsak ang lungkot sa akin. 18 na akong taon dito simula tumawid ako. Sa wakas naging gising ang spiritual root ko pagkatapos ng 18 taon. Napasok din sa sekta. Hindi man lang naranasan ang pagiging prodigy. Tapos dito pa ako mamamatay. Pero bigla, may narinig akong boses. Una ang master ko, si Li Changsheng. Sumugod siya mula sa crowd. Umiiyak siya. Yung matandang lagi nagmamayabang. Mahilig magpakitang gilas. Pero ang boses niya malakas. Sumisigaw ng buong lakas. Ang disciple ko ay chosen one. Ano bang demon lord sa kanya? Lin Moheng, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Simula bata ka hindi ka sumablay sa akin. Sumunod ang boses ni senior brother Lu Yuan. Grabe ang talent ng junior brother. Wala siyang hindi kaya gawin. Ano bang demon lord sa kanya? Kaya mo yan kapatid. Pagkatapos si Hong Tianxiang. Pinatama niya ang kamay sa lupa. Sumigaw siya ng malakas. Si Lin Moheng ang pinakamatinding henyo na nakita ko. Sigurado akong may milagro pa siyang kaya. Hawak ni Yao Chen ang nabali niyang kanang kamay. Pero matatag pa rin ang boses niya. Nagawa pa niya ang 9 turns 1 ascension pill. Walang imposible sa kanya. Tumayo si Yeking mula sa lupa. Paos ang boses niya. Hindi matatalo si Lin Moheng. Siya ang piniling isa. Paano siya matatalo? Zhao Qian, si Maran, Hui Mi. Isa-isa, nagsalita ang mga malalakas na pinuno. Ngunit walang exception. Pareho lahat ang sinasabi nila. Siguradong gagawa ng milagro si Lin Moheng. Nag-cheer na ang lahat ng mga disipulo ng sekta. Sa una, ilang boses lang. Tapos dumami pa. At mas lumalakas pa. Hanggang naging parang alon ang kanilang mga sigaw. Mahigit 1,000 disipulo ang sabay na sumigaw. Lalo pang lumakas ang kanilang mga tinig. Lumalakas pa lalo ang ugong. Parang yayanigin na ang langit. Talaga bang may maniniwala na may bagay na hindi kaya ng isang prodigyo ng banal na ugat? Nakayanan pa niya ang makalangit na pagsubok. May bagay pa ba siyang hindi magagawa? Napaurong niya ang isang soul realm gamit lang ang spirit realm niya. Baka kaya pa niyang talunin ang mga malalakas na kalaban, pati isang nagielong makapangyarihan. Tayo ay parehong anak ng kapalaran. Hindi kayang suwayin ang kapalaran. Sigurado, may mga himala talaga sa kanya. Pati si Master Zhang, pilit bumabangon. Mahina man ang boses niya, pero ang piniling anak ng kapalaran ay kakaiba talaga. Naniniwala ako sa'yo. Sa wakas, tumayo na si Sec Master Lix Wanji, wasak ang katawan. Unti-unti siyang tumatayo. Ang leader na tumalo sa tribulation ng King Yun Sect. Ngayon ay may matinding determinasyon. Bilang pinuno ng sekta, sumigaw siya sa akin, Lin Mokshen, ikaw ang natatanging anak ng tadhana ng King Yun Sect. Nakalaan kang lumipad pataas sa kawalan. Ang isang demon lord lang, hindi karapat dapat sa'yo. Bilang guro mo, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo siyang talunin sa isang iglap. Ang huling pangungusap na iyon, parang susi na nagbukas sa loob ko. Bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Biglang sumabog ang aking dantian. Mas malakas kaysa pagising ng spirit root, 10 beses pa. Mas matindi pa kaysa awakening ng divine root, 100 beses. Lakas na hindi ko pa naranasan. Bigla ang sumiklab galing sa dantian ko. Hindi lang ito patak, parang pagbaha na wasak ang dam o pagsabog ng bulkan. Agad dumaloy ang lakas sa buong katawan ko. Agad dumaloy ang lakas sa buong katawan ko. Bawat ugat ay nalinis, sumusunod sa bawat buto. Ang spiritual energy kong naubos ay bumalik ulit. Ang mga nasirang meridian, kusang gumaling, pati basag na tadyang, muling nagdikit at maririnig mo pa. Umakyat ako sa ere, parang lumulutang. Sumiklab ang gintong liwanag mula sa loob ko. Pumasok ang lilang aura mula silangan. Nasarurok ang sigla ng mga meridian ko. Kaya sobrang bilis, humuhuni na. Umiikot ang mga whirlpool ng spirit energy sa paligid ko. Umaabot ng milya-milya, papunta lahat sa akin. 3,000 milyang lilaulap, bumuhos ulit. Nahalo sa gintong liwanag, lumipad ang mga anino ng 4 na kayamanan mula sa palad ko. Umiikot sa paligid ko. Mistulang sibat ang brush ko. Ang daliri ko, parang kalasag. Ang tinta, parang ulap. Ang mga gansa, parang mga bato. Muling lumitaw ang araw at buwan. May nag-aalab na araw sa balikat kong kaliwa. Nagbibigay ng matinding ilaw. Nasa balikat kong kanan ang maliwanag na buwan. Malinaw at dalisay ang liwanag. Namukadkad ang tribulation mark sa noo ko. Lilang gintong liwanag, kumokonekta sa kapangyarihan ko. Ang mga ninuno namin, abala sa meditasyon sa tuktok ng bundok. Ang mga tinig nila ngayon, parang tambol ng digmaan. Hindi na mga senyales ng alarma. Parang trumpeta ng libu-libong sundalo. Umuga ulit ang estatwa ng ika-75 leader ng King Yun Sect. Bahagyang lumitaw ang isipan ng unang ninuno. Pero sa pagkakataong ito, tahimik lang siyang nanonood, hindi na nakikialam, dahil nakita niyang wala ng kailangan. Tumigil na rin ang ngiti ng Demon Lord. Sa gwapo pero malupit niyang mukha. Ngayon lang siya nalito. Sa pulang mata niyang patayo, may di mapaniniwala ang ekspresyon, ngayon lang. Sa unang beses, nanginginig ang boses niya, dahil sa hindi ka panipaniwalang tingin na iyon. Nanginginig ang boses niya sa unang beses dahil nararamdaman niya ang lakas ng batang ito sa harap niya ay lagpas pa sa lakas ng isang tribulation master. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Ramdam ko ang lakas na parang hawak ko ang mundo. Ramdam ko ang paniniwala ng lahat. Ang pagmamalaki ng aking master. Ang tiwala ni Lu Yuan. Ang pag-asa ng mga peak master. Ang sigla ng mga disipulo. Ang pananalig ng lahat ay nagtipon. At naging totoong lakas na bumuhos papasok sa akin. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin kay Demon Lord. Ngayon wala akong takot. Walang kaba. Larong-klaro na kaya kong manalo. Hindi lang basta panalo. Siguradong panalo ako dahil naniniwala silang kaya ko. Dahan-dahan kong ibinuka ang mga braso ko. Hawak
Hawak ng kaliwa ang araw, hawak ng kanan ang buwan. Ang araw at buwan ay umiikot ng mabilis sa kontrol ko. Lumipad ang gintong anino ng dragon pataas sa langit, tapos sumugod pababa at kumulot sa mga braso ko. Ang agos ng swerte at yaman ay galing sa silangan. Ang banal na ugat, ang marka ng tribulation. Lahat ng lakas ay tuluyang nagsama ngayon. Ang katawan ko parang sisidlan. Dala ang pananalig at pag-asa ng lahat sa sekta. At ginawa itong makapangyarihang lakas. Tumingin ako kay Demon Lord at sinabi ang isang pangungusap. Hawak ang araw at buwan, abot ang mga bituin. Walang makakatapat sa akin. Di man malakas ang boses ko, pero malinaw na malinaw ito. Nagmumula sa tainga ng lahat, parang tunog ng katotohanan na umuukit sa mundo. Sunod, pinaglapit ko ang aking mga palad. Nagsanib ang araw at buwan. Isang gintong ubeng haligi ang lumabas mula sa kamay ko. Isang araw buwan ang nagkaisa. Isang gintong ubeng haligi ang lumabas mula sa kamay ko. Ang haligi ay daang yarda ang lapad at libu-libong milya ang haba. Taglay ang gigil na puwersa. Dinaganan ko si Demon Lord. Kahit saan dumaan, nabasag ang espasyo parang salamin. Maraming itim na bitak sa kawalan. Labis na nagbago ang mukha ni Demon Lord at lumitaw ang takot sa unang beses. Sumigaw siya sa galit. Binuhos lahat ng lakas niya. Gumawa ng 12 ng depensa mula sa 5,000 taon ng naipong demonyong enerhiya. Pero kahit saan tumama ang gintong haligi, ang demonyong enerhiya niya ay agad nawala, parang niebe sa apoy. Nabasag ang unang layer, nabasag ang ikalimang layer, nabasag ang ika-10 layer, nabasag ang ika-20 layer, nabasag ang ika-30 layer. Bumalik si Demon Lord ng pabaliw. Binabasag ang espasyo sa bawat hakbang. Hindi impossible ito. Hindi ito lakas ng spirit realm. Ano ka ba talaga? Napasigaw sa takot si Demon Lord. Lamon ng gintong haligi. Lahat ng depensa ay parang bula na nagkalasakalas. Ang haligi ay bumaon sa lahat ng depensa niya at tumama direkta sa dibdib niya. Ang pagsabog na iyon, halos gumiba sa kalahati ng langit. Isang gintong ubeng ulap na mushroom ang sumabog pataas. Napakataas at ang alon nito ay umabot sa libu-libong milya. Yumanig ang revival formation ng King Yun Sect. Halos masira. Maraming ulilang tuktok. Kahit na yung pinakatuktok na hati ng alon. Kumalat ang mga bitak mula sa gitna ng pagsabog. Pero unti-unting gumagaling dahil sa gintong ubeng lakas. Habang bumababa ang liwanag, lahat ay napahinto sa paghinga. Nawala ang anyo ng Demon Lord. Hindi tumakas. Talagang nabura. Ang itim na enerhiya ng demonyo. Ang mapulang patayong mga mata. Ang mapagmataas niyang ngiti. Ang itim na enerhiya ng demonyo. Ang mapulang patayong mga mata. Ang mapagmataas niyang ngiti. Lahat ay nawala sa gintong haligi. Walang bakas na natira. Ang mga bitak sa langit. Nawala rin ang siya ay maglaho. Naglaho ang makapal na lakas demonyo na parang alon. Muling sumik-squared ang araw. At nagliwanag sa wasak na King Yun Sect. Isang galaw lang, isang tribulation stage na malakas. At ang pinakamakapangyarihang bloodline Demon Lord. Pareho kong napatay bilang isang spirit connection realm na disipulo sa isang atake. Tahimik ang buong King Yun Sect. Natulala ang lahat. Parang iniwan sila ng kaluluwa. Isang segundo. 2, 3 segundo. Tapos nabasag na ang katahimikan. Walang may alam kung sinong unang sumigaw. Biglang sumabog ang sigawan. Mahigit 1,000 disipulo. Sabay-sabay na napasigaw ng walang katinuan. May mga umiiyak sa tuwa. May mga lumuhod at yumuko. May mga naglulundag na parang nasisiraan. May mga nagyayakap habang umiiyak. Linmuhan, anak ng kapalaran. Pinatay ang tribulation stage na napakalakas sa isang iglap. Tumawa siyang nakatingala, tapos umiyak din sa langit. Tawa habang umiiyak, luha habang tumatawa. Disipulo ko yan, ang linmuhan ko. Nakita ko si Linmuhan sa paanan ng bundok. Ngayon, parang bata siyang wild. Si Senior Brother Luyuan bumagsak sa lupa. Bukas ang bibig na parang kasya ang kamao. Sa wakas ay nautal niyang nasabi, Junior Brother. Tao ka ba talaga? Si Sect Leader Lixwanji, sugatan. Lumapit sa akin. Ang nagpamuno sa King Yun Sect bilang isang tribulation stage powerhouse. Ang kanyang mga mata ngayon. Ang sugatang katawan na iyon, lumapit sa akin. Ang leader ng King Yun Sect, tribulation stage din. Pulang-pula ang mga mata. Malalim ang tingin niya sa akin. Tapos, nagbigay galang siya sa akin. Pagbati ng kapwa na malaki ang respeto. Linmuhan, iniligtas mo ang buong King Yun Sect. Lumipad ang lahat ng 36 na leader ng sekta. Gaano man kasugat-sugat sila, lahat ay yumuko sa pasasalamat. Sa palaging seryosong mukha ni Tianxiang. Puro saya at pride na ngayon. Sabi ko na sa inyo, may himala pa sa Linmuhan. Kailan ba ako nagkamali? Si Yao Chen, nagsaludo gamit ang isang kamay. Nanginginig ang tinig, hindi ka pani-paniwala. Totoo, nakakagulat talaga. Isang spirit connection realm na disipulo, itinumba ang tribulation stage master sa isang tira. Maski ang ninuno natin mula 10,000 taon noon, di siguro magagawa yun. Muling lumitaw sa langit si Master Zhang. Ang tingin niya nasa akin. Ang mga matandang matang puno ng gulat at pride. Magaling, magaling, magaling. 3 beses niyang sinabi ang magaling. Bawat salita, nanginginig. Anak ng kapalaran. Kakaiba talaga. Ang tagal ko nang nabubuhay. Wala pa akong nakitang katulad mo. Sa iyo, ang King Yun Sect, maaaring tumagal pa ng 10,000 taon pa. Pagbaba ko muli sa lupa, naglaho na ang asul lila kong liwanag. Sa totoo lang, nalilito ako. Biglang dumating at nawala ang lakas na iyon. Parang may naubo sa akin. Ngayon, balik ulit ako sa pagiging simpleng spirit connection realm cultivator. Masakit ang buong katawan ko. Wala ni isang patak na spiritual energy. Di nga ako makalipad. Pero iba na ang tingin ng lahat sa akin. Hindi lang paghanga. Parang tumitingin sila sa isang Diyos. Medyo umatras ako. Iba na talaga ang tingin nila sa akin ngayon. Hindi ako tinitingnan na parang henyo. Para akong Diyos sa paningin nila. Medyo kinurba ko ang lig ko. Bumalik na naman ang kilalang kaba. Sa gabing iyon, nagpatawag ng emergency meeting si Sect Master Lixwanji. Sa King Yun Grand Hall, dumalo ang lahat ng 36 peak masters. Kahit lahat sila'y puro benda, nakasling ang mga braso at may saklay. Walang nag-absent. Pati si Zhang Qianshi dumating, na bihira mangyari. Nakaupo siya sa Taishi chair sa pinakataas. Isa lang ang topic sa meeting, tungkol sa reward para kay Lin Muheng. Umupo si Lixwanji sa pangunahing upuan. Tumingin sa lahat. Ang mood sa hall ay seryoso at tahimik. Sobrang kakaiba sa kasiyahan sa labas. Tungkol sa nangyari ngayong
araw, lahat ay nakasaksi. Umuugong ang boses ni Lixuanji sa hall. Si Lin Moheng umabot na sa spiritual awakening realm. Lumampas sa mga pagsubok, nakamit ang tuktok na lakas, at iniligtas ako, pati ang buong Kinyon sect. Ang laki ng ambag niya, ordinaryong reward, hindi sapat para ipakita ang pasasalamat at respeto. Unang tumayo si Hong Tianxiang. Gamit niya ang 8 Thunder Hammer bilang saklay, pero malakas pa rin ang boses niya. Iminumungkahi kong gawing peak master si Feng Lin Moheng. Mababa pa ang realm niya, pero makikita ang lakas at ambag niya. Karapat dapat siyang maging peak master. Pagkasabi niya, maraming sumang-ayon agad sa hall. Tumango si Yao Chen, nakabitin ang kanang braso. Sang-ayon ako. Sa totoo lang, kung gagawin siyang Vice Sec Master, okay din sa akin. Sumuporta si Iking, hawak ang kanyang baywang. Pati si Zhao Qian, balot ng benda, sumang-ayon. Sang-ayon din si Huimi, sang-ayon si Gong Sun Han, sang-ayon. Talino sa martial arts at alchemy, tapos may ganitong achievement. Talagang deserve niya ang Peak Master title. Lahat ng 36 Peak Masters, walang tumutol. Di pa nangyari ito sa libu-libong taon ng Kinyon Sect. Karaniwan, 3 araw ang debate para sa Peak Master. Ngayon, unanimous. Dahan-dahan nagsalita si Zhang Tianxi. Nag-echo ang kanyang matandang boses sa hall. Kung ganun ang gusto ng lahat, tama lang din sa tingin ko. Pero dahil bibigyan natin siya ng peak, kailangan niya ng sariling bundok. Itinuro niya sa bintana gamit ang payat na daliri. May isang peak sa kanluran ng pinakamataas na bundok na walang pangalan. Maganda ang feng shui, malakas ang spiritual energy. Katabi ng pinakamataas na peak, madaling bantayan ng Sec Master. Perfect para kay Lin Moheng. Agad sumang-ayon si Lixuanji. Simula ngayon, ang unnamed peak sa west ng pinakamataas na peak tatawagin ng Mupi. Si Lin Moheng ang master ng Mupi. Ranggo siya una sa 37 peaks. Una sa 37 peaks. Nagtinginan ang ibang masters. Dati ay pantay-pantay ang 36 peak masters. Laging sunod sa Sec Master. Ngayon may una na. Ibig sabihin si Lin Moheng, kahit peak master, mas mataas sa 36 iba. Sec Master lang ang mas mataas. Tahimik ang hall ng sandali, pero wala pa ring tumutol. Ang sino mang nakapatay ng tribulation level expert ng Giant Peak sa isang move, karapat dapat sa pwesto. Sino ang magtatangkang tumutol sa kanya? Kinabukasan, nagdaos ang Kinyon Sect ng engranding seremonya ng pagtatalaga ng tuktok. Libo-libong disipulo ang nagtipon sa arena. Sakto sa makasaysayang sandali, kahit marami pang gusali ang kailangang ayusin. Suot ko ang bagong gintong at lila na kasuotan. Ginawa mismo ni Zhang Tianxi. Sabi, tela ito mula pa sa 10,000 taon ang nakaraan. Sabi, tela ito mula pa sa 10,000 taon ang nakaraan. Ipinasa ng Grandmaster, gawa sa Celestial Seal. Di mahati, di matutusok. Hawak ko ang Mupik token, bigay ng Sec Master. Lumipad ako gamit ang Universe Map. Si Lixuanji mismo ang naglagay ng koronang at nag-ayos ng buhok ko. Si Zhang Tianxi naglagay ng bato ng bundok. Inilagay ito sa teritoryo ng Mupi. Simula ngayon, opisyal ng bukas ang ika-37 peak, ang Mupi. Peak Master, Lin Moheng. Tumunog ang boses ni Lixuanji sa buong sekta. Sumabog ang sigawan ng mga tao, parang walang katapusan. Nagwala ang mga disipulo, sigaw ng pangalan ko. May mga napaluha sa sobrang tuwa. Nakatayo ako sa tuktok ng Mupi. Tanaw ang Kinyon Sect na balot ng ulap. Sa ilalim ko, sarili kong bundok. Sa likod, libo-libong disipulong galang ang tingin. Sa itaas, walang hanggan na bughaw ng langit. Tampok ang bundok sa gitna ng berde. Pinagpapag ang lila kong kasuotan sa hangin. Malayo, natatago ang mga tuktok sa ulap at ang mga ninuno sa pinakamataas na peak. Kinikislapan ng gintong lilang liwanag sa araw. 18 taon ang nakaraan, wala akong spiritual root. Pinasundo lang sa paanan ng bundok ng master ko. Tinapon na sanggol na walang spiritual root. Kahit 5 senior brothers ko, minamaliit ako. Tinawag pa akong pabigat. Sino ang makakaalam? Makalipas ang 18 taon, yung dating batang di kaya basagin ang Iron Bell. Ngayon, master na ng pinaka-top na peak ng Kinyon Sect. Ngayong araw, sobrang abala na ang buhay ko. Unang beses makita ang Mupi, lahat kailangan muling itayo. Dapat mag-recruit ng disipulo, magtayo ng hall, mag-set ng formation, at hatiin ang training areas. Buti na lang, nagpadala ang Sec Master ng maraming resources. Pinadala niya ang malaking batch ng materials, mga kayamanan at resources, higit sa 30 klase. Mga kayamanan at resources, higit sa 30 uri, at buong plano ng depensa ng formation. Si Li Changxing lumipat pa mula sa Guardians area. Ngayon nakatira na sa gitna ng Mupi. Sabi niya, bilang tatay, dapat malapit sa anak. Pero ang totoo, gusto lang niyang mag-enjoy ng spiritual energy ng Mupi. Tabi lang ng Mupi sa pinakamataas na tuktok. Mas masagana ang spiritual energy. Mas maganda kaysa dati niyang tirahan. Pero masaya naman ako sa ganitong sitwasyon. Nandito ang master ko, tumutulong sa gawain. Mas madali ang lahat para sa akin. Pati ibang peak masters nagpadala ng disciples. Siyempre, nailigtas ko ang buong sekta. Masaya silang tumulong bilang ganti. Sa ilang araw lang, nag-iba ang hitsura ng Mupi. Nagtanim pa kami ng unang batch ng spiritual herbs sa likod ng hardin. Mas lalo akong nabigla. Pagkalat ng balita, maraming disipulo gusto lumipat sa Mupi. Simple lang ang dahilan. Basta sumunod kay Lin Moheng, siguradong panalo. Nag-screen ako at tinanggap ang 20 bagong disipulo. Kasama si Sukiao na kusang sumama. Siya yung batang babae na sumalubong sa akin nang dumating ako sa Xiao Feng. Maganda siya, parang manika. Ngayon, siya ang pinakamasipag na disipulo sa mga may ordinaryong espiritual na ugat. Siya ang pinakamasipag sa mga ordinaryong ugat. Meron ding mas matandang mga disipulo na mas maganda ang espiritual na ugat. At ilang matatapang na bagong disipulo na namayagpag nung umatake ang mga demonyo. Matatapang na bagong disipulo. Noong araw na iyon, nagpa-practice ako noon sa main hall ng Mupi. Bumisita si Kuya Luyuan. May dala siyang masarap na alak. Sabi raw, 1,000 taong spiritual brew iyon. Palihim na inimbak ng 300 taon ng ibang peak master. At napakiusapan niya para makuha. Kami lang dalawa, nag-inuman sa tuktok. May hangin na nagdala ng bango ng mga bulaklak. Ang saya, ang presko. Ibinaba ni Luyuan ang tasa niya. At naging emotional siya, junior brother. 1 buwan ka pa lang dito. At naging emotional siya, junior brother. Kakapasok mo pa lang, ngayon peak master ka na. Parang panaginip pa rin to. Di ako nagbibiro. Kung magpapatuloy ka ng ganito, sa ilang taon lang, creation realm ka na. Kahit tribulation sa loob ng 10 taon, pwede.
imposible. Sa panahong yon, baka buong Shenzhou ay susunod na lang sa'yo. Totoo lang lahat ng to. Kasi sa lahat ng nagawa ko, sobra dami kong ginawang milagro. Pero may napansin pa akong mas mahalaga. Umiinit ulit ang dantian ko. Yung pamilyar na init, umaakyat mula sa loob. Umiikot ang kiko ng mas mabilis. Biglang bumilis ang purple kay eastward scripture. May naramdaman akong kakaiba. Dali-dali akong umupo nang nakalapat ang mga paa. Nagulat si Luyuan at sumigaw, "Junior brother, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kukunin ko ba si Uncle Pharmacist?" Wala na akong oras sumagot. Kasi ang spiritual energy ko, biglang sobrang lakas ng pagtaas. Parang papel ang bottleneck ng spirit connection. Madaling pinunit ng lakas ng espiritual. Diretso akong tumaas mula spirit control papuntang spirit soul realm. Ganoon lang kadali. Sa taas ng langit, kumalat ulit ang purple key. Pero mas maliit na ngayon. Siguro mga 100 milya lang ang sako. Syempre, biro lang kasi ni Kuya Luyuan. Malayo sa panahon noong sabay-sabay nagbuni ang buong sekta. Pero para sa akin, sapat na yon. Nang kumalma na ang lakas ko, nakapasok na ako sa spirit control realm. Nagulat ng todo si Luyuan. Nabitawan niya ang tasa ng alak at nabasag sa sahig. Ako, salita lang sinabi ko, tapos ikaw. Dalawang major realm agad na pagtagumpayan mo. Napangiti ako ng pilit. Siguro, tadhana talaga to. Dalawang major realm ang nalampasan. Nakangiti ulit ako ng pilit. Maaaring kapalaran o nagyari dahil sa golden pill. O baka lumabas yung lakas ng golden pill. Para siyang nakakita ng multo si Luyuan. Bukas sara ang bibig niya. Ulit-ulit pa. Tapos, bigla niyang pinalo ang tuhod niya. Junior brother, kakaiba ang galing mo. Handa akong tumaya kahit ano. Sa talino at pundasyon mo, hindi ka magtatagal sa Jade Spirit Realm. Pwede kang mag-breakthrough kahit kailan. Mainit ulit ang pakiramdam ng dantian ko. Mabilis kong pinuto siya Eurost kuya. Inom ka na lang ng alak mo. Huwag mo nang taya-tayaan. O, nag-toast ako para sa'yo. Pero paano malalaman ni Luyuan? Bawat papuri niya, lalo lang akong lumalakas. Paunti-unti, lalo siyang naging madaldal. Parang sarili niyang mundo, nagbubuntong hininga. Kaya pala pinili ka ng langit. Hindi para sa'yo ang mga limitasyon. Yung iba, buong buhay pinagpapaguran. Ikaw, isang tagailang, lampas ka agad. Junior brother, sa hinaharap, baka ikaw ang pinakabatang tribulation expert sa buong Shenzhou. Hindi kung ganyan ang bilis mo. Baka nasa void realm ka na sa edad na 5. Pinigil ko ang init sa dantian ko at halos itinulak ko na si Kuya Luyuan pababa ng bundok. Pag nagpatuloy siya, baka mag-breakthrough na naman ako agad doon. Pagkasara ko ng tindahan, naghinga ako ng malalim. Tumingin ako sa mga kamay ko. Enerhiyang Jade Spirit Realm dumadaloy sa mga ugat ko. 10 beses lakas kaysa ng Spirit Connection. Isang transmigrator. Lumalakas sa papuri lang. Umupo ako sa headseat ng Wind Main Hall at seryosong binalikan lahat ng nangyari sa mga taon. Sabi ni Master, magigising ako ng spiritual root. Kaya nagawa ko. Sabi ni Master, hindi raw nakakagulat kung God grade ang spiritual root ko. Kaya nagising ko ang God grade spirit root. Sabi ng master ko, hindi daw katakataka kung magising ko ang divine grade spiritual root. At nangyari nga, nagising ko ang divine grade spiritual root. Sabi ni Sukiaoer, baka supreme spiritual root ang meron ako. Pagkatapos nun, nag-transform ang spiritual root ko. Sabi ni Luyuan, sobrang bilis ng pag-unlad ko sa cultivation. Tapos, agad-agad akong nag-breakthrough sa realm ko. Nag-trigger pa ako ng lightning tribulation. Pinuri ako ng lahat ng disciples, fearless daw ako sa alchemy. Nagkataon, nagawa ko ang 9 turn scent pill. Sabi ng mga tao sa sekta, kaya ko talunin ang bloodline demon lord. At totoo nga, natalo ko siya sa isang move lang. Sabi ni Luyuan, malapit na naman akong mag-breakthrough. Kaya tumalon ako diretso mula Tongling realm papuntang Yuling realm. Kitang-kita na ang pattern ngayon. Sa madaling salita, 8 salita lang, lakas ko galing sa papuri. Kapag lahat pumupuri sa akin, naging parang Diyos ako. Napansin ko pa nga ang ilang mahalagang detalye. Una, depende sa gaano katotoo ang papuri. Mas sincere ang admiration, mas malakas ang effect. Halos walang epekto ang fake compliments. Pangalawa, depende sa lakas ng taong pumupuri. Isang salita ng sect leader, mas malakas kaysa 10 ng ordinaryong disciple. Pangatlo, ilang tao ang present. Mas maraming sabay-sabay na pumupuri. Mas grabe ang pagmultiply ng power. Gaya ng laban ko kay Bloodline Demon Lord. Mahigit 1,000 ang sabay na sumigaw. Yung kapangyarihan na dumagsa noon, parang kapantay na ng Void Realm expert. Pang-apat, mas specific ang papuri. Mas accurate ang resulta. Kapag sinabi lang na ang galing mo, konti lang nadagdag sa spiritual energy ko. Pero sinabi na kaya mo siyang talunin sa isang move. Talagang nananalo ako sa isang move. Na-realize ko, nagkaroon tuloy ako ng crazy na idea. Paano kaya kung lahat ng cultivators sa Shenzhou sabay sumigaw para sa akin? Literal na mababasag ko kaya ang void. Umiling ako. Isinantabi ko muna ang wild na naiisip. Literal na mababasag ko kaya ang void. Umiling ako. Ipagpaliban ko muna ang wild na idea. Sa ngayon, pinaka-importante ay paandarin ng maayos ang Mufeng at maghanda sa nalalapit na runes expedition. Sa mga sumunod na araw, nag-cultivate ako at minanage ang Mufeng. Pero honestly, minanage ay sobra. Totally, si Sukiaoer ang nag-aasikaso ng karamihan ng gawaing bahay. Kahit hindi maganda ang spiritual root niya, sobrang abilidad niya. Syempre, ang pangunahing cultivation ko, pumapuri ang disciple sa akin. Bagay na bagay kay Sukiaoer ito. Ipinagmamalaki niya ako araw-araw sa buong Mufeng. Ang astig ni Leader Feng. Si Leader Feng ang pinakamalakas sa mundo. Kahit ordinaryong disciple lang siya with average root, limitado ang effect ng papuri niya. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, over 100 times bawat araw. Nagdadagdag lahat ito. Mas naging makapal ang spiritual energy ko. Ginaya din ng ibang disciples ang ginagawa niya. Araw-araw, lahat ng 20 disciples ng Mufeng pumupuri sa akin. Bawat salita, umiinit ang dantian ko. Di namamalayan, tumataas ang energy at cultivation ko. Pinaka-weird ang huling sinabi. May nagsabi na gwapo daw ako. At naging mas gwapo nga ako. Gwapong-gwapo, napapatingin lahat pag dumadaan ako. Pati si Old Man Hong Tianxiang. Napatingin ulit para, check. Iniwan akong walang masabi. Pagkalipas ng 10 araw, matatag na ang Yuling realm ko. Kung hindi ko lang pinigilan sarili ko, baka nasa rurok na ako ng Yuling ngayon. Pinipigil ko ang cultivation ko. Kasi pag sobrang bilis, mahina ang pundasyon. Pag nagmamadali ka, di matibay ang base. Totoo yung lakas mula sa papuri. Pero kung di mo palalalimin ito, magkakaproblema ka sa dulo. Itong nakaraang 10 araw, hindi ako naging tamad. Totoo ang lakas mula sa papuri.
Pero kung di mo palalimin, magdudulot din ng problema. Sa 10 araw na ito, lagi rin akong abala. Bukod sa cultivation, humingi rin ako ng payo kay Tito Yao Chen tungkol sa paggagawa ng pills. Noong nakaraan, yung 9 turns ascension pill, aksidente lang halos nabuo. Pero dahil doon, lalong ginanahan ako sa alchemy. Napakabait talaga ni Yao Chen sa akin. Halos tinuro niya na lahat ng alam niya. Dahil sa pagtuturo niya, lost sa araw-araw na papuri ng mga disipulo. Tingin ko, walang tatalo sa galing ko sa alchemy ngayon. Ang bilis ng pag-usad ng skills ko sa pills. Ngayon, kaya ko nang gumawa ng high-level na pills ng tuloy-tuloy. Bumisita rin ako kay Gongsun Han para magtanong tungkol sa arts cultivation techniques. Sabi ni Gongsun Han, yung literary banquet sa loob ng 3 buwan, malaking oportunidad daw para sa akin. Sinabi niya, maghanda ako. Binigyan din niya ako ng lihim na aklat tungkol sa arts. Nasabi niya, yan daw ang pinagbuwis ng lahat ng pavilion masters noon. Nandito raw ang mga paraan ng pagpasa sa dao sa pamamagitan ng literature. Nabasa ko yung ilang pahina at sobrang lumawak ang pananaw ko. Yung 4 treasures of the arts, parang nanginginig sa palad ko. Parang nag-aaya na mag-aral pa ako. Iba na ugali ni Qin Haoshan ngayon. Dati, tinititigan niya ako. May halong hamon at selos. Ngayon, parang may halong respeto at paghangana. Minsan nagkita kami isang araw. At talaga, siya pa yung umiwas at nagbeso-beso ng kamay. Hindi talaga niya gagawin yun dati. Feeling ko kasi, nung nakita niyang natalo ko yung bloodline demon lord ng isang galaw. Sobrang nabigla siya. Kapag totoong lakas na kasi ang usapan. Kahit pambansang yaman, baliwala. Sina si Maxon at Young Master Aoyang, yung dalawang prinsipe. Mas nirerespeto na ako ngayon. Tinanong pa nila si Sukiao ng pribado kung pwede silang lumipat sa Mufeng. Maayos ko silang tinanggihan, syempre. Simple lang ang dahilan, hindi tumatanggap ng prinsipe o tagapagmana ang Mufeng. Yung mga ganun, laging may dalang drama. May kasunod na gulo lagi. Si Lin Qingxui naman, mula nung natalo ko yung bloodline demon lord ng isang galaw. Iba na tingin niya sa akin. Di na siya pasaway o kompetitibo, kundi parang may kakaiba na. Minsan, pag nagkakasalubong kami, bahagya siyang tumatango sa akin. Tapos biglang iiwas ng tingin. Hindi niya gagawin yun dati. Para sa kanya, malaking bagay na ang mauna siyang tumango. Malaking paggalang na yun. Dumating na ang araw ng Ruins Expedition. Kagagahan ng umaga yun. Buong King Yun Sect nagpaalam sa amin. Punong-puno ng mga disipulo ang training field. Pati sa kalagitnaan ng bundok may mga tao. Ako yung nasa pinakaunahan ng grupo. Nasa likod ko si Lin Qingxui, Qin Haoshan, si Maxun, at Young Master Aoyang. Dagdag pa ang 3 dating prodigy na bumalik. Peak Masters Hong Chanxiang at Zhao Qian ang mag-i-escort sa amin. Pinapanood ni Lixuan Qi mula sa pinakamataas na tuktok. Lin Mohen, hinihintay ng master mo ang iyong matagumpay na pagbabalik. Sa iyong kakayahan, ang pamana sa mga guho ay para sa iyo. Uminit na naman ang aking dantian. Huminga ako ng malalim, tumapak sa world map at ako ang unang lumipad. Peak Master A Feng, malakas pa rin. Anak ng tadhana, panalo ka. Lahat ng yaman sa mga guho ay kay Lin Mohen. Sigurado ang Peak Master na makukuha. Ang Void Realm Legacy. Ang bawat sigaw nila ay nagdadala ng init sa aking dantian. Lalo pang lumago ang aking espiritual na lakas. Mas lumakas, paunti-unti. Si Lin Qingxui ay lumipad sa likod ko. Hindi kalayuan. May malamig na boses na nagsabi, huwag ipahiya ang King Yun Sect. Tumingin ako pabalik sa kanya. Sa liwanag ng umaga, ang malamig niyang mukha ay tila namula ng kaunti. Umiti ako. Tumingin ulit ako forward. Ito na siguro ang pinakamalapit na magawa ni Lin Qingxui na magsabing mag-ingat. Ginto ubeng liwanag. Sumunod sa akin na parang guhit. Hiwa-hiwang langit. Lumipad ako palayo. Nag-aalimpuyo ang ulap sa ibaba at kabundukan at mga ilog ay malawak sa harapan. Sa tabi ko, kumaway si Hong Tianxiang ng malaki. Nagbukas ng landas ng espiritual na enerhiya para sa amin. Habang naglalakbay, si Qin Haoshan at Lin Qingxui ay lumilipad sa likod ko, kaliwat kanan. 3 dating prodigy ang sumunod pa sa likuran. Habang lumilipad kami, di ko maiwasang maalala ang master ko, si Li Changsheng, noong pagpapaalam. Kung kailan namula ang mga mata niya at sinabi, Lin Moxuan ko, babalik ka ng ligtas, at makukuha mo ang pinakamalaking biyaya. Mas mainit ang langit sa itaas. Hindi napigilan ng matandang iyon na palakasin ako kahit nagpaalam. Umiling ako at mumiti, at binilisan ang lipad. Sa unahan, sa kaloob-looban ng dagat ng ulap, isang misteryosong lugar ang naghihintay sa amin. Sa loob ng guho ng makapangyarihang Void Realm Cultivator. Ano kaya ang mga lihim na nasa loob? Ano man ang nandyan, basta may tao, basta may magsalita. Ako si Lin Moxuan, hindi matatalo. Sa loob ng guho, ano man ang naghihintay sa akin, basta may tao, basta may magsalita. Ako si Lin Moxuan, hindi matatalo. Dahil sa mundong ito, lagi namang may handang bumilib sa akin. At basta ako'y pinuri, lalo akong lalakas, hanggang walang makatalo sa akin. Kakapasimula lang ng alamat ng anak ng tadhana.